Ang init na humahaplos sa balat ni Clarice ay kasing init ng kanyang ulo. Sabado. Ang nag-iisang araw na malaya siya mula sa apat na sulok ng silid-aralan, ang nag-iisang pagkakataon para punan ang kanilang munting pantry, para mamalengke para sa kanya at sa pinakamamahal niyang si Tintin. Pero sa isang iglap, ang sanay tahimik na araw ng pamimili ay naging isang maliit na impyerno sa gitna ng palengke ng San Isidro. Miss, sa susunod, tumingin ka sa dinaraanan mo. Ang boses ay kalmado, malalim at walang bakas ng paghingi ng paumanhin. Lalo lang itong nagpaalab sa nag-aapoy ng galit sa dibdib ni Clarice. Dahan-dahan niyang itinuon ang kanyang paningin mula sa nagkalat na butil ng bigas sa sementadong sahig patungo sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Matangkad. Mas matangkad kaysa karaniwang lalaki sa kanilang bayan. Nakasuot ito ng simpleng itim na t-shirt na bakat ang matipunong dibdib at balikat at kupas na maong. Hindi ito taga rito. Sigurado siya. Ang mukha nito, bagamat may bahid ng inis, ay hindi maikakailang gwapo sa isang magaspang na paraan. Ngunit walang puwang sa isip ni Clarice ang paghanga. Ako pa talaga ang hindi tumitingin sa daan, nang gigigil niyang sagot. Halos pumiyok ang kanyang boses sa pagpipigil. Humigpit ang hawak niya sa kanyang bayong na puno ng gulay. Ikaw itong parang kabayong nagmamadali at walang pakialam kung sino ang mabangga mo. Tingnan mo ang ginawa mo. Isang kabang bigas, na sayang lahat. Itinuro niya ang sakong nakahando sa isalupa, ang puting kayamanan na pinag-ipunan niya ng ilang linggo ay ngayoy pagkain na lang ng mga ibon at alikabok ng daan. Isang pamilyar na tunog sa kanyang paligid, ang bulungan. Ang mga mata ng mga tsismosa sa palengke ay nakatuon na sa kanila. Si Maam Clarice, nakikipag-away. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Ito ang pinakaayaw niya sa lahat. Ang makatawag ng atensyon. Tinaasan lang siya ng kilay ng estranghero. Miss, pareho tayong may kasalanan. Nagkabanggaan tayo. Hindi ko sinasadya. May diin ang bawat salita nito na para bang kinakausap siya na parang isang batang kailangang pagsabihan. Lalong kumulo ang dugo ni Clarice. Hindi mo sinasadya. Pero hindi ka man lang marunong mag-sorry. Bayaran mo itong bigas ko, hamon niya. Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa mga labi ng lalaki. Dumukot ito sa kanyang bulsa at kumuha ng wallet. Kumuha ito ng ilang piraso ng 1,000 piso at walang seremonyang iniabot sa kanya. Heto. Sobra-sobra pa iyan sa bigas mo. Bumili ka na rin ng bagong salamin sa mata para sa susunod, makita mo na ang dinaraanan mo. Para siyang sinampal. Hindi ng palad, kundi ng mga salita at ng pera. Ang pag-aalok nito ng pera ay hindi pag-ako ng kasalanan, kundi isang insulto. Isang paraan para sabihing, heto ang pera, manahimik ka na. Sa halip na kunin ang pera, tinabig niya ang kamay nito. Ang mga perang papel ay lumipad sa hangin at dahan-dahang lumapag sa maruming sahig, katabi ng mga butil ng bigas. Napasinghap ang mga nakikiusyoso. Hindi ko kailangan ng pera mo, mariin niyang sabi, bawat salita ay may bigat ng kanyang galit at nasaktang pride. Kailangan ko ng respeto. Isang bagay na malinaw na wala ka. Tinitigan siya ng lalaki, ang ngiti sa labi nito'y biglang naglaho. Napalitan iyon ng isang malamig at seryosong tingin. Nagtama ang kanilang mga mata at sa isang segundo, nakaramdam si Clarice ng kakaibang kaba. Tila may nakita siyang panganib sa mga matang iyon. Bahala ka sa buhay mo, sabi na lang nito, bago siya tinalikuran at naglakad palayo, na parang walang nangyari. Iniwan siyang nakatayo doon, galit, napahiya, at may basag na puso para sa nasayang na bigas. Dala ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat, nilisa ni Clarice ang palengke. Bawat hakbang palayo ay tila pag-iwan sa kanyang dignidad na nagkalat kasama ng mga butil ng bigas. Ang bawat bulungan na naririnig niya ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang likod. Si Maam Clarice Angel sa eskwelahan, pero parang tigre sa palengke. Hindi niya sila masisisi. Ang imaheng iningatan niya ng maraming taon sa San Isidro ay nabahiran sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mabait, mahinahon at respetadong guro ng grade 1. Iyon ang pagkakakilala sa kanya ng lahat. At iyon lang ang dapat nilang malaman. Ang daan patungo sa kanyang bahay ay paliko-liko at malayo sa kabayanan. Isang maliit na paupahang bahay na nakatago sa likod ng malalaking puno ng mangga. Dito, malayo siya sa mga mapanuring mata.
Dito, maaari siyang maging si Clarice lang. Pagpihit niya ng susi sa pinto, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan. Ang amoy ng tahanan, amoy ng floor wax at ng mga librong pambata, ang sumalubong sa kanya. Nanay! Isang matinis at matamis na boses ang pumunit sa katahimikan. Mula sa maliit na kwarto, lumabas ang isang batang babae na may 2 tirintas sa buhok, ang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Tumakbo ito at yumakap ng mahigpit sa kanyang mga binti. Sa isang iglap, ang lahat ng galit at pagkapahiya ni Clarice ay naglaho. Napalitan iyon ng isang pag-ibig na walang kapantay. Yumuko siya at niyakap ang kanyang anak. Hello, na little Tintin. Namiss mo ba si nanay? Opo. Sobra, sagot ng bata. Humiwalay ito sa yakap at tumingala sa kanya, ang mga mata'y puno ng pag-asa. Nanay, may pasalubong po ako. Yung paborito kong tinapay? Ngumiti si Clarice, isang ngiting pilit na itinatago ang kirot sa kanyang puso. Nako, anak, pasensya na, ha? Hindi nakabili si nanay. Kasi naubusan na sa panaderya. Babalikan na lang natin bukas, promise. Isang kasinungalingan. Ang pera para sa tinapay ay kasama sa budget, para sa bigas na ngayon ay wala na. Paano niya sasabihin sa isang 5 taong gulang na ang dahilan kung bakit wala itong pasalubong ay dahil ang kanyang ina ay nakipag-away sa isang aroganting estranghero sa palengke? Ang pagkadismaya sa mukha ni Tintin ay panandalian lang. Umiti rin ito agad. Okay lang po, nanay. Ang importante, umuwi ka na po. Ang mga salitang iyon. Iyon ang kanyang lakas. Ito ang kanyang sikreto. Si Celestine ang kanyang Tintin. Ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging perpekto sa mata ng lahat. Sa isang maliit at konserbatibong bayan tulad ng San Isidro, ang isang gurong dalagang ina ay isang iskandalo. Isang kasalanan. Kaya't sa loob ng 5 taon, itinago niya ang kanyang anak sa mundo. Sa umaga, siya si Ma'am Clarice. Sa gabi, sa loob ng kanilang munting tahanan, siya si nanay. 2 magkaibang mundo na pilit niyang pinaglalayo. Naalala niya ang kanyang mga estudyante kaninang umaga lang. Ang kanilang maliliit na boses na sabay-sabay na bumabati, "Good morning, Ma'am Clarice." Ang kanilang mga matang puno ng respeto at paghanga. Paano kung malaman nila? Paano kung malaman ng kanilang mga magulang? Mawawalan siya ng trabaho. Mawawalan siya ng dignidad. At ang pinakamasaklap, baka husgahan nila ang kanyang anak. Hindi niya iyon papayagan. Kailanman. Kaya titiisin niya ang lahat. Ang pagod. Ang pag-iisa. Ang mga aroganting estranghero sa palengke. Para kay Tintin, gagawin niya ang lahat. Kinabukasan, Linggo, pagkatapos magsimba, nilapitan siya ni Aling Nena, ang kanyang kapitbahay na pinakamalapit sa kanya. Clarice, hiya, bungad nito, ang mukha'y puno ng pag-aalala. Pwede bang humingi ng pabor? Yung manok kong panabong, nawawala na naman. Sigurado akong kinuha na naman ni Mang Cardo yun. Pwede mo ba akong samahan sa presinto? Nahihiya kasi akong mag-isa. Ikaw, bilang teacher, rerespetuhin ka nila. Bumuntong hininga si Clarice. Ayaw na ayaw niyang pumunta sa presinto o sa kahit saang lugar na may otoridad. Ngunit hindi niya mahindihan si Aling Nena. Ang presinto ng San Isidro ay isang maliit na gusaling gawa sa kahoy at semento, amoy luma at may kalumaan na. Ilang pulis lang ang naroon, tila mga tinatamad sa init ng hapon. Habang ipinapaliwanag ni Clarice ang hinaing ni Aling Nena sa desk officer, isang pamilyar na tunog ang narinig niya mula sa isang opisina sa likod. Ang tunog ng matitigas na botas na humahakbang sa sementadong sahig. Bumukas ang pinto. At mula roon, lumabas ang estranghero mula sa palengke. Pero ngayon, hindi na ito nakasuot ng itim na t-shirt at kupas na maong. Nakasuot ito ng isang malinis, plansadong uniforme ng Philippine National Police. Isang uniforme ng Special Action Force na may mga patch at insignia na sumisigaw ng otoridad at panganib. Napatigil sa pagsasalita si Clarice. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Siya ang lalaking binangga niya, ang lalaking tinawag niyang mayabang at walang modo, ang lalaking tinabig niya ang pera ay isang pulis. Isang mataas na opisyal ng ICE. Nagkasalubong ang kanilang mga mata.
Ang inis at paghamon sa mukha nito kahapon ay napalitan ng isang malamig na pagtataka, na agad sinundan ng isang bahagyang pag-angat sa sulok ng labi nito. Isang ngisi. Isang ngising alam na alam kung sino siya. Isang ngising tila sinasabi, nagkita rin tayong muli, miss. Pakiramdam ni Clarice ay gusto niyang magpalamon sa lupa. Kinagabihan, nagkaroon ng biglaang pulong sa plaza na ipinatawag ng alkalde. Isang anunsyo daw na importante para sa seguridad ng bayan. Kahit labag sa loob, pumunta si Clarice, kasama si Tintin na panay ang tanong kung bakit maraming tao. Pinaupo niya ito sa isang bench at pinilit na ngumiti. Ang tanging hiling niya ay huwag na sanang mag-cruise muli ang landas nila ng pulis na iyon. Umakyat sa maliit na entablado si Mayor. Pagkatapos ng ilang paunang salita, umiti ito ng malapad. Mga kababayan ng San Isidro, isang karangalan na ipakilala sa inyo ang bago nating katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ating bayan, anunsyo ng alkalde. Ang boses ay malakas dahil sa mikropono. Sariwa mula sa kanyang training, isang magiting na opisyal na pinili mismo ang San Isidro bilang kanyang bagong destino. Salubungin natin ng isang masigabong palakpakan si Police Lieutenant Dre Magtanggol. Umakyat sa entablado ang lalaki mula sa palengke. Ang lalaki mula sa presinto. Sa ilalim ng mga ilaw ng plaza, lalo itong naging matikas. Ang tindig nito ay nagpapakita ng disiplina at kumpiyansa. Nagpalakpakan ang mga tao. Si Clarice ay nanatiling hindi gumagalaw, ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Nagsalita si Dre Magtanggol, ang kanyang boses ay malalim at malinaw, umaabot sa bawat sulok ng plaza. Nagpasalamat siya sa mainit na pagtanggap. Nangako ng kanyang buong serbisyo. At habang nagsasalita, ang kanyang mga mata ay marahang gumala sa mga taong naroroon. Hanggang sa huminto ito. Huminto ito sa kanya. Diretso sa kanyang mga mata. Sa gitna ng daan-daang tao, sa ilalim ng maliwanag na buwan, tinitigan siya ni Police Lieutenant Dre Magtanggol. At sa kanyang mga labi, muling sumilay ang isang ngiti. Isang napakaliit na ngiti, halos hindi mapapansin ng iba. Pero para kay Clarice, iyon ay kasing lakas ng isang kulog. Isang ngiting mapanghamon. Isang ngiting nagsasabing, "Hello there, teacher. Mukhang magiging magkaibigan tayo dito sa San Isidro." Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Clarice. Ang tahimik at kontroladong mundong binuo niya para sa kanyang sarili at para kay Tintin ay biglang nanganganib na gumuho. Patay, halos hindi marinig na bulong niya sa sarili. Patay na. Ang ngising iyon. Habang naglalakad siya pababa ng entablado, pabalik sa hanay ng mga pulis, iyon ang huling imaheng naiwan sa isip ni Dre Magtanggol. Ang itsura ng babaeng iyon, si Ma'am Clarice, ang teacher, nang magtama ang kanilang mga mata. Ang pagkabigla. Ang bahagyang pamumutla. At ang galit na pilit itinatago sa likod ng isang blangkong ekspresyon. Isang tawa ang kumawala sa kanyang dibdib, isang tawang mabilis niyang pinigilan. Nakakatuwa ang tadhana. Sa dinami-dami ng lugar na maaari niyang pagtaguan, dito pa sa San Isidro, kung saan ang unang taong nakabangga niya ay isang babaeng may tapang na higit pa sa ilang lalaking nakasagupan niya sa operasyon. Clarice Santos. Paulit-ulit na umikot ang pangalan sa kanyang isipan. Hindi lang dahil sa eskandalo sa palengke, kundi dahil sa paraan ng pagtitig nito sa kanya, isang tinging puno ng pagusga, na para bang nababasa nito ang lahat ng kasinungalingang bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang pagiging si Dre Magtanggol ay ang kanyang misyon. Ang kanyang kaligtasan. Ang kanyang pagtakas. Habang nakaupo siya sa luma, ngunit komportableng silya sa loob ng presinto, ang amoy ng alikabok at matapang na kape ang nagpapaalala sa kanya kung bakit niya pinili ito. Ang simpleng buhay. Ang totoong buhay. Malayo sa nakakasukang karangyaan at pagpapanggap. Bigla, ang imahe ng presinto ay naglaho. Napalitan ito ng isang malawak na sala na may matataas na kisam, mga mamahaling painting sa dingding, at isang chandelier na mas mahal pa sa buong istasyon ng pulis ng San Isidro. Andres, wag mo akong talikuran. Ang boses na iyon. Matigas. Makapangyarihan. Walang kinikilalang sinuman. Ang boses ng kanyang lola, si Doña Elara Valderrama. Nakaharap siya noon sa malaking bintana ng kanilang mansyon, tanaw ang perpektong hardin na hindi man lang niya naramdamang kanya. 5 taon na ang nakalipas,
Ngunit ang mga salita ay sariwang-sariwa pa rin, parang kahapon lang nangyari. Hindi ko siya pakakasalan, Lola, mariin niyang sagot, ang panga ay naninigas. Hindi ninyo maaaring diktahan ang buong buhay ko. Ito ay hindi lang para sa'yo, Andres Valderrama eh. Ito ay para sa pangalan natin. Para sa pamilya. Ang mga Gonzaga ay makakatulong sa atin. Ang kasal na ito ang magliligtas sa ating kumpanya. Humarap siya sa matanda, ang galit at pagkasuklam ay hindi na niya maitago. Kumpanya. Pangalan. Pamilya. Puro na lang yan ang naririnig ko. Kailan ninyo ako tiningnan bilang ako? Bilang apo ninyo. Hindi bilang isang kasangkapan para sa negosyo. Isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang sampal na tumapo sa lahat. Ang sampal na nagtulak sa kanya palayo. Habang Valderrama ang dugong nananalaytay sa'yo, susunod ka sa akin, ang huling sinabi ng kanyang lola, ang mga mata ay nag-aapoy. Kinagabihan, habang ang lahat ay natutulog, tinalikuran ni Andres Valderrama ang lahat. Ang yaman. Ang pangalan. Ang kinabukasang isinulat para sa kanya. Dala lamang ang kaunting ipon at ang diploma niya mula sa Police Academy na palihim niyang tinapos, naglaho siya sa dilim. At ipinanganak si Dre Magtanggol. Isang pangalang simple. Isang pangalang may kahulugan. Magtanggol. Tagapagtanggol. Isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa kanyang dating buhay. Sir Dre. Kape po. Ang boses ni Eisa Ramirez, isang batang pulis na masigasig, ang nagpabalik kay Dre sa kasalukuyan. Umiti siya at kinuha ang baso. Salamat, Ramirez. Grabe, sir, ha? Sikat ka na agad sa bayan, biro ni Sarge Acosta, isang matandang pulis na malapit ng magretiro, habang nagpupunas ng kanyang serbis na baril. Yung dating hepe natin, isang taon na dito, hindi man lang nakatikim ng palakpakan sa plaza. Ngumisi si Dre. Baka dahil lang bago ang mukha ko, Sarge. Sa isang buwan, laos na rin ako. Nako, sir, wag naman. Lalo na't mukhang may inspirasyon ka na agad, tukso pa ni Ramirez, na siniko naman ni Sarge Acosta. Tumigil ka nga dyan, saway ng matanda, ngunit may ngiti sa mga labi. Pero seryoso, Dre. Dahan-dahan ka lang dito sa San Isidro. Tahimik ang bayan natin pero ang mga tao parang dagat. Kalmado sa ibabaw pero hindi mo alam kung ano ang nasa ilalim. Tumango si Dre. Alam niya iyon. At ang pinakamalalim na bahagi ng dagat na nakita niya sa ngayon ay ang mga mata ni Clarice Santos. Gabi. Ang katahimikan ng San Isidro ay ibang-iba sa ingay ng Maynila. Dito, ang tanging maririnig mo ay ang huni ng mga kuliglig at ang paminsan-minsang tahon ng aso. Ito ang paboritong bahagi ng araw ni Dre. Ang pagpapatrolya. Sa loob ng mobile, habang dahan-dahan nilang binabaybay ang mga madidilim na kalsada, nararamdaman niya ang kapayapaan. Sir, daan tayo sa may eskwelahan. Marami daw kasing mga kabataang nag-iinuman dyan minsan, mungkahi ni Ramirez. Pumayag si Dre. Ilang metro mula sa gate ng San Isidro Elementary School, ipinahinto niya ang sasakyan at pinatay ang makina. Naglakad sila ng marahan, ang kanilang mga flashlight ay sumasayaw sa dilim. Tahimik ang paligid. Walang mga kabataan. Ngunit may narinig sila. Isang hikbi. Isang mahinang iyak ng isang bata. Nagkatinginan sina Dre at Ramirez. Nagsignal si Dre na manahimik. Ang tunog ay nanggagaling sa isang maliit na bahay na hindi kalayuan sa likod ng eskwelahan. Isang bahay na nakatago sa mga puno. Dahan-dahan silang lumapit, nagtatago sa anino ng isang malaking puno ng mangga. Mula sa siwang ng bintanang gawa sa kapis, tanaw nila ang loob ng bahay. Simple lang ang mga gamit. May isang maliit na lamesa, ilang upuan, at isang estanteng puno ng mga libro. At nandoon siya. Si Clarice. Nakatalikod dito sa kanila, ngunit kitang-kita nila ang pag-akyat baba ng mga balikat nito. Nakaluhod dito sa sahig, sa harapan ng isang maliit na batang babae na humahagulgol. Ang bata ay marahil mga 5 o 6 na taong gulang, ang buhok nito'y nakatirintas. Tahan na, Tintin. Tahan na, anak ti. Ang boses ni Clarice. Ibang-iba sa palengke. Ibang-iba sa pagtitig niya kanina sa plaza.
Ang boses na ito ay malambing, puno ng pag-aalala at pagmamahal. Hinahaplos nito ang likod ng bata. Masama po ang panaginip ko, nanay, sabi ng bata sa gitna ng mga hikbi. May monster daw po, ti. Walang monster, anak. Nandito si nanay, hindi kanya pababayaan, sabi ni Clarice, at dahan-dahan niyang binuhat ang bata. Niyakap niya ito ng mahigpit, ipinatong ang ulo nito sa kanyang balikat, at marahang tinapik-tapik sa likod. Ligtas ka dito. Ligtas ka palagi kay nanay. Nakatayo lang si Dre sa dilim, hindi makagalaw. Nakatingin. Nakikinig. Si Ma'am Clarice ang matapang na teacher ay isang ina. Iyon pala. Iyon ang sikreto. Ang dahilan ng kanyang pag-iingat. Ang dahilan kung bakit tila may pader na nakapalibot sa kanya. Sa isang bayang tulad nito, ang isang dalagang ina ay isang target ng chismis. Lalo pat isang guro. Biglang nag-iba ang lahat. Ang paghanga niya sa tapang nito ay napalitan ng respeto. Ang pagkainis niya sa pagiging palengkera nito ay napalitan ng pag-unawa. Ang babaeng ito ay hindi lang basta nakikipag-away para sa isang sakong bigas. Nakikipaglaban ito araw-araw para sa anak niya. Nang tumahan na ang bata, nakita ni Dre ang pagod sa mukha ni Clarice nang humarap ito ng bahagya sa bintana. Ang pagod na pilit niyang nakikita sa mga ina sa komunidad na pinagsisilbihan niya. Ngunit mayroon ding determinasyon. Isang determinasyong kayang harapin ang buong mundo para sa maliit na anghel na nasa bisig niya. Tara na, Ramirez, mahinang bulong ni Dre, hinila ang kasama palayo. Walang problema dito. Pabalik sa sasakyan, hindi na nagsalita si Dre. Ang isip niya ay lumilipad. Ang babaeng iyon ay mas komplikado pa sa inaakala niya. Isang misteryo. Isang misyon na tila mas mahirap pa kaysa sa pagtakas mula sa kanyang nakaraan. Nang gabing iyon, nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon ay nagsimulang magsayawan ng marahas. Ang langit, na kanina'y puno ng mga bituin, ay biglang tinakpan ng makakapal at maitim na ulap. Gumuhit ang isang matalim na kidlat na sinundan ng isang dagundong ng kulog na yumanig sa buong presinto. Ilang sandali pa, bumuhos ang ulan. Hindi isang ordinaryong ulan, kundi isang bagsik na tila gustong lunurin ang buong San Isidro. Kasabay nito, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Brownout. Ang tanging liwanag na lang ay mula sa mga flashlight at sa emergency light ng presinto. At sa gitna ng nakabibinging tunog ng ulan at hangin, isang tunog ang pumailan lang, ang desperadong tunog ng telepono. Sinagot ito ni Sarge Acosta. San Isidro Police. Sarge Acosta speaking. Isang boses na halos hindi marinig sa lakas ng ulan at static ang narinig sa kabilang linya. Tulong Baha Eskwelahan Evacuation Center, maraming bata na trap. Tumayo si Dre, ang kanyang katawan ay biglang nasa alerto. Ang kapayapaan ay biglang napalitan ng panganib. Ibinaba ni Sarge ang telepono, ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Tumingin siya kay Dre. Sir Dre, emergency. Nagiging evacuation center ang eskwelahan. Pero biglang tumaas ang tubig. Natrap daw sila doon. Maraming guro at bata ang nasa loob. Eskwelahan. Mga guro. Mga bata. Isang imahe ang biglang pumasok sa isip ni Dre. Ang imahe ni Clarice na yakap-yakap ang kanyang anak. Ang imahe niya na nagsasabing, ligtas ka palagi kay nanay. Sa isang iglap, hindi na siya si Andres Valderrama na nagtatago. Hindi na siya isang pulis na nagpapatrolya. Siya si Dre magtanggol. At may mga taong kailangan siyang protektahan. Ramirez. Acosta. Ihanda ang mobile at lahat ng rescue gear. Pupunta tayo doon. Ngayon na. Ang hagupit ng hangin sa labas ay kasintunog ng kabog sa dibdib ni Clarice. Bawat dagundong ng kulog ay nagdudulot ng panibagong alon ng iyak mula sa mga bata na nakakumpol sa gitna ng covered court ng San Isidro Elementary School. Ang dating palaruan nila ay isa na ngayong kanlungan, isang basang-basang arko ni Noe sa gitna ng delubyo. Ang sahig ay basa, ang hangin ay malamig, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga nanginginig na sinag ng flashlight at sa ilang emergency lamp na dala ng mga guro. Mga bata, kumanta tayo, sigaw ni Clarice. Pilit pinapasigla ang boses sa kabila ng sarili niyang takot. Bahay kubo kahit muntig.
Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Tintin na nakasiksik sa kanyang tagiliran, ang maliliit na daliri inanlalamig. Ang pagiging guro niya ang tanging kalasag niya ngayon. Kailangan niyang maging matatag. Para sa mga estudyante niya. Para sa mga kapwa niya guro. Higit sa lahat, para sa kanyang anak. Pero habang pinagmamasdan niya ang tubig na dahan-dahang gumagapang papasok sa court, umaabot na sa kanilang mga bukong-bukong, alam niyang hindi sapat ang mga kanta para iligtas sila. Ma'am Clarice, tumataas pa rin ang tubig, sigaw ni Ref Reyes, ang mukha'y puno ng pag-aalala. Bago pa man siya makasagot, isang malakas na tunog ng sasakyan ang humalo sa ingay ng bagyo. Ilang sandali pa, ang sinag mula sa mga headlight ng police mobile ay tumago sa rumaragasang ulan. Bumukas ang mga pinto at bumaba ang 3 taong nakauniporme. At sa gitna nila, basang-basa na ng ulan, ngunit ang tindig ay hindi natitinag, ay si Dre magtanggol. Isang inis ang unang gumuhit sa isip ni Clarice. Siya na naman. Tila sinusundan siya ng lalaking ito. Ang aroganteng pulis. Ngunit ang inis ay mabilis na napalitan ng isang bagay na hindi niya inaasahan, isang maliit na guhit ng pag-asa. Mga sir! Tulong, sigaw ng isang magulang. Agad na kumilos si Dre. Walang pag-aalinlangan. Acosta, ay secure ninyo ang paligid. Ramirez, tulungan mo akong i-check kung may mga natrap pa sa mga classroom. Mga ma'am, mga sir, manatiling kalmado. Ilalabas namin kayo dito. Ang boses niya ay malakas, puno ng otoridad, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakakakalma. Tila ba ang presensya niya lang ay sapat na para sabihing magiging maayos ang lahat. Iba ito sa lalaking nakasagutan niya sa palengke. Ito ay si Police Lieutenant Magtanggol. At siya ay nasa gitna ng kanyang misyon. Habang inaayos nila ang mga tao para sa paglikas, isang nakakatakot na tunog ang narinig nila, ang paglagutok ng kahoy mula sa luma at nabubulok ng bubong ng entablado sa isang sulok ng court. Umalis kayo dyan, sigaw ni Dre. Lahat ay napaatras, maliban sa isang batang lalaki, si Lito, isa sa mga estudyante ni Clarice. Sa sobrang takot, napahiwalay ito sa kanyang ina at nanatiling nakaupo sa sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, diretsong nakatingin sa gumigiwang na mga kahoy sa itaas niya. Lito! Anak, humiyaw ang ina nito, ngunit hindi ito makalapit. Walang sinayang na segundo si Dre. Tumakbo siya papunta sa bata. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng malalakas na tilamsik ng tubig baha. Nang marating niya ang bata, mabilis niya itong sinaklit at niyakap para protektahan. At sa sandaling iyon, kasabay ng isang nakabibinging paglagabog, bumigay ang isang malaking bahagi ng bubong. Ang mga yero at kahoy ay bumagsak sa mismong lugar, kung saan nakaupo si Lito ilang segundo lang ang nakalipas. Isang kolektibong sigaw ng takot ang pumuno sa court. Napatakip ng bibig si Clarice, ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi siya makahinga. Nang humupa ang alikabok at ingay, nakita nila si Dre na dahan-dahang tumatayo, arga-karga pa rin si Lito na umiiyak ngunit walang galos. Iniabot niya ang bata sa naghihintay na ina nito. Salamat. Sir, salamat, sabi ng ginang, nanginginig at umiiyak habang yakap ang anak. Tumango lang si Dre. At nang lumingon ito, doon lang napansin ni Clarice ang isang mahabang gasgas sa braso nito, bahagyang dinudugo, marahil ay mula sa isang matulis na yero na sumagirito. Nakatitig lang si Clarice. Ang lahat ng paghusga, lahat ng inis, lahat ng pride, ay tila tinagay ng baha. Ang nakikita niya ngayon ay hindi isang mayabang na estranghero. Nakikita niya ang isang bayani. Nang medyo humina na ang ulan at nailikas na ang karamihan sa mga pamilya, nanatili sina Clarice, ilang guro, at ang mga pulis para siguraduhing ligtas ang lugar. Nakaupo si Dre sa isang silya, tinitiis ang hapdi sa kanyang braso. Lumapit si Clarice, dala ang first aid kit ng eskwelahan. Hindi siya nagsalita. Kumuha siya ng bulak at nilagyan ng betadine. Nag-angat ng tingin si Dre, nagulat. Ma'am, hindi na kailangan. Gasgas lang to. Huwag ka nang makulit, sagot ni Clarice, ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Umupo siya sa tabi nito at marahang hinawakan ang braso nito. Nagulat siya sa init ng balat nito. Nagulat din siya sa sarili niya. Habang dahan-dahan niyang nililinis ang sugat, walang nagsasalita sa kanila. Ang tanging naririnig lang nila ay ang papahinang patak ng ulan at ang mga pabulong na usapan sa di kalayuan.
Napansin niya ang mga pilat sa mga kamay at braso nito, mga marka ng mga nakaraang panganib. Ito ang buhay na pinili nito. Salamat, biglang basag ni Dre sa katahimikan. Para saan? Tanong ni Clarice, hindi tumitingin, nakatuon sa ginagawa. Dito. Tumingin si Dre sa kamay ni Clarice na naglalagay ng benda sa kanyang sugat. Dapat ako ang magpasalamat, mahinang sabi ni Clarice. Sa wakas, nag-angat siya ng tingin. Nagtama ang kanilang mga mata sa ilalim ng malamlam na liwanag ng emergency lamp. Kung hindi dahil sa'yo si Lito, hindi niya natapos ang sasabihin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Dre. Trabaho lang namin yun, ma'am. Clarice na lang, sabi niya, hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga salitang iyon. Umiti ng mas malapad si Dre. Kung ganoon, Dre na lang din ni. May kung anong nagbago sa hangin sa pagitan nila. Ang pader na itinayo ni Clarice ay unti-unting nagkakabita. May inabot si Sarge Acosta sa kanila, 2 baso ng mainit na kape. Heto, sir, ma'am. Para pampainit. Kinuha nila ang mga baso. Ang init nito ay gumapang sa kanilang mga nanlalamig na palad. Sa isang tahimik na sulok, habang ang mundo sa paligid nila ay unti-unting bumabalik sa normal, naupo silang dalawa. Ang liwanag mula sa isang flashlight na nakapatong sa lamesa ang nagsilbing kandila sa pagitan nila. Bakit ka naging pulis? Tanong ni Clarice, sinisip-sip ang kanyang kape. Nag-isip si Dre. Siguro dahil gusto kong may magawa akong tama. Gusto kong may maitulong ako. Simple lang. Tumango si Clarice. Simple. Isang salitang matagal na niyang hindi naririnig. Ang buhay niya ay lahat pero hindi simple. Ikaw? Matagal ka na bang nagtuturo dito? Balik tanong ni Dre. Simula nang graduate ako. Dito na ako lumaki. Dito ang buhay ko. Isang bahagi ng buhay niya. Ang bahaging ipinapakita niya sa lahat. Nagkwentuhan sila. Tungkol sa mga kalokohan ng mga estudyante. Tungkol sa hirap ng trabaho. Tungkol sa mga simpleng bagay. Sa bawat sagot ni Dre, lalong gumuguho ang unang impresyon ni Clarice sa kanya. Ang aroganting lalaki sa palengke ay tila isang multo na lang ng nakaraan. Ang kaharap niya ngayon ay isang taong may prinsipyo, may puso at nakakagulat, magaan kausap. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon ang unti-unting gumigising sa kanyang dibdib. Isang kislap. Isang init na hindi galing sa kape. Huwag, Clarice, saway niya sa sarili. Alam mo na kung saan hahantong ito. Ngunit kahit anong pilit niyang pagtaboy, hindi niya mapigilang mapatitig sa paraan ng pagngiti nito, sa kislap sa mga mata nito sa tuwing nagkikwento ito. Hindi niya mapigilan ang sarili niyang umiti rin. Nang tuluyan ng tumila ang ulan, ang unang sinag ng araw ay nagsimulang sumilip sa mga ulap. Isang bagong umaga. Isang pakiramdam ng kaligtasan. Habang naglalakad sila palabas ng court, tumakbo ang isang maliit na figura papunta sa kanila. Nanay! Agad na yumuko si Clarice para salubungin ang yakap ni Tintin. Okay ka lang, anak? Hindi ka ba natakot? Umiling si Tintin, ang mga matay malaki at bilog. Ngunit hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatingin ito kay Dre na nakatayo sa likuran niya. Humiwalay ito sa yakap niya, at sa isang iglap na hindi inaasahan ni Clarice, tumakbo ito papunta kay Dre. Tito Pulis. Niyakap ni Tintin ang mga binti ni Dre. Thank you po. Sabi po ni nanay, hero ka daw po. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Hindi niya sinabi iyon. Pero sa puso niya, alam niyang totoo. Napatingin si Dre kay Clarice, isang nanunuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, bago siya yumuko. Hindi siya mukhang naiilang. Sa halip, ang kanyang mga kilos ay puno ng natural na lambing. Dahan-dahan niyang binuhat si Tintin. Walang anuman, little boss, sabi ni Dre, ang boses ay malambing. Basta maging good girl ka kay nanay mo, ha? Tumawa si Tintin, ang tunog na pinakamahalaga sa mundo para kay Clarice. At pagkatapos, tumingin si Dre sa kanya. Diresto sa kanyang mga mata. Hawak-hawak ang kanyang anak. Ang araw ay sumisikat sa likuran nito, na lumilikha ng isang ginintuang sinag sa paligid niya. Ang ngiti sa mga labi nito ay nawala, napalitan ng isang tinging hindi pa kailanman ibinigay sa kanya ni Numan. Isang tinging mainit. Walang paghusga. Puno ng pag-unawa at paghanga.
Sa sandaling iyon, ang tibok ng puso ni Clarice ay hindi na isang simpleng kabog. Tumigil ito. At pagkatapos ay bumilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang uno sa labas ay tapos na. Ngunit sa puso ni Clarice, pakiramdam niya, ito ay nagsisimula pa lamang. Para kay Dre, ang mga araw pagkatapos ng bagyo ay may ibang kulay. Ang San Isidro, na dati isa lamang perpektong taguan, ay unti-unting nagiging isang tahanan. At ang dahilan ay hindi ang tahimik na mga kalye o ang sariwang hangin. Ang dahilan ay may pangalan, Clarice. At may isang matamis na ngiti, Tintin. Naging bahagi na ng kanyang rutina ang mga bagay na hindi naman kasama sa kanyang tungkulin bilang pulis. Ang pagdaan sa eskwelahan sa hapon, kunwari nag-iinspeksyon, pero ang totoo'y para lang masilayan si Clarice na naghahatid sa mga estudyante palabas ng gate. Ang pagbili ng 2 paboritong tinapay ni Tintin sa panaderya, at palihim na iiwan ito sa may bintana ng bahay nila Clarice kapag gabi. Maliliit na bagay. Mga ninakaw na sandali. Mga piraso ng isang buhay na alam niyang hindi para sa kanya, ngunit pilit niyang inaangkin. Isang hapon, habang nagpapatrolya, nakita niya si Clarice sa labas ng bahay nito, nakatingala sa bubong na may ilang yero pang nakatiklop dahil sa bagyo. Lumapit siya. Mukhang may problema ka dyan, ma'am, bati niya, may kasamang ngiti. Lumingon si Clarice, nagulat. Ngunit ang dating inis sa mga mata nito ay napalitan na ng isang pamilyar na pagbati. Dre. Naghahanap pa ako ng mag-aayos. Ang mahal maningil ng mga karpintero ngayon. Ako na, alok niya, walang pag-aalinlangan. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Ano? Hindi na. Nakakahiya. Saka, pulis ka, hindi karpintero. Ang isang A-state trooper, kayang gawin ang lahat, pagmamayabang ni Dre, sabay kindat. Bukas, pagkatapos ng duty ko. Huwag kang mag-alala, hindi ako maniningil ng mahal. Isang basong kape lang, sapat na. Hindi na nakatanggi si Clarice. Kinabukasan, totoo nga sa kanyang sinabi, dumating si Dre. Hindi naka-uniforme, kundi nakasando at lumang pantalon lang. Sa ilalim ng tirik na araw, umakyat siya sa bubong. Mula sa bintana, pinapanood siya ni Clarice. Ang bawat pukpok ng martilyo, ang bawat galaw ng kanyang mga braso na pinapawisan, ay may kakaibang epekto sa kanya. Ang lalaking nagligtas sa kanila sa unos ay siya ngayong nag-aayos ng kanilang nasirang tahanan. Tito Pulis! Tito Pulis, sigaw ni Tintin mula sa ibaba, tuwang-tuwa. Ngumiti si Dre mula sa bubong. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumaludo. Yes, little boss. Reporting for duty. Tumawa ng malakas si Tintin at ginaya ang saludo. Napangiti si Clarice habang pinapanood ang dalawa. Isang ngiting may halong tuwa at kaunting kirot. Ito. Ganito sana. Ganito sana ang pakiramdam ng magkaroon ng isang buong pamilya. Nang matapos si Dre, basang-basa ng pawis, pinapasok siya ni Clarice. Nakahanda na ang kape at may kasama pang mainit na pansit. Wow! Sobra-sobra naman yata ito sa bayad, biro ni Dre. Kulit mo. Kumain ka na, sabi ni Clarice, pilit itinatago ang ngiti. Habang kumakain sila sa maliit na lamesa, kasama si Tintin na panay ang kwento tungkol sa bago niyang drawing, naramdaman ni Dre ang isang kapayapaan na hindi niya naramdaman sa buong buhay niya. Walang mga bodyguard sa pinto. Walang mga katulong na naghihintay sa bawat utos. Walang Doña Elara na nakatingin sa bawat galaw niya. Dito, sa maliit na bahay na ito, kasama ang mag-inang ito, hindi siya si Andres Valderrama ang tagapagmana. Siya lang si Dre. Isang pulis. Isang kaibigan. Isang halos pamilya. Ngunit sa likod ng kapayapaan, may isang aninong laging bumubulong, kasinungalingan. Isang kasinungalingan ang pundasyon ng lahat ng ito. Lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Ang mga ninakaw na sandali ay naging mas madalas. Isang gabi, pagkatapos ihatid si Tintin sa bahay ng lola nito para doon matulog, nagkayayaan silang maglakad-lakad. Dinala siya ni Dre sa isang lugar na paborito niya, sa tabi ng ilog sa dulo ng bayan, kung saan ang tanging ilaw ay ang buwan at ang libo-libong alitaptap. Umupo sila sa isang malaking bato, nakatanaw sa marahang agos ng tubig. Ang ganda dito, bulong ni Clarice. Tahimik. Kaya gusto ko dito, sagot ni Dre.
Minsan, ang katahimikan ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Nagkatinginan sila. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lalong lumitaw ang ganda ni Clarice. Ang simpleng ganda na hindi kailangan ng kolorete. Ano ang pangarap mo, Clarice? Tanong ni Dre, ang boses ay seryoso. Natigilan si Clarice. Matagal na siyang hindi natanong niyan. Ang mga pangarap niya dati ay para sa sarili niya. Ngayon, lahat ay para kay Tingtin. Simple lang. Gusto kong mapalaki si Tingtin ng maayos. Mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Maging masaya siya. Paano ka? Ano ang pangarap mo para sa sarili mo? Giit ni Dre. Yumuko si Clarice. Hindi ko na alam. Siguro ang makahanap ng kapayapaan. Yung wala ng takot. Wala ng pagtatago. Tila isang punyal ang tumusok sa puso ni Dre. Kapayapaan. Pag-ibig na walang takot. Mga bagay na ibinibigay niya kay Clarice, ngunit nakatayo sa pundasyon ng pagtatago. Ikaw, balik tanong ni Clarice. Ano ang pangarap ng isang magiting na pulis? Ngumiti si Dre, isang ngiting malungkot. Simple lang din isang simpleng buhay. Isang bahay na tulad ng sa inyo. Isang trabahong may kabuluhan. At isang pamilyang uwi sa akin sa pagtatapos ng araw. Sa sinabi niyang iyon, naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Dahan-dahang lumingon si Clarice sa kanya. Ang mga mata nito ay nangungusap. Nakikita niya sa mga iyon ang sarili niyang pangarap. Hindi na niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha nito. Nakita niya ang bahagyang pagbukas ng mga labi ni Clarice. Naamoy niya ang mabangong amoy ng buhok nito. Isang pulgada na lang ang layo. Rying. Rying. Isang matinis na tunog ang pumunit sa kanilang sandali. Ang tunog ng kanyang telepono. Agad siyang napaatras, na parabang napaso. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Kinuha ang telepono. Sa screen, nakasulat, unknown number. Nanigas siya. Alam niya kung kanino galing iyon. Ang mga tao ng kanyang lola. Palagi silang tumatawag mula sa mga numerong hindi ma-retrace. Hindi mo ba sasagutin? Tanong ni Clarice, ang mahika ng sandali ay biglang naglaho. Mabilis na pinindot ni Dre ang reject button. Ibinulsa niya ulit ang telepono. Hindi. Spam call lang siguro, pagsisinungaling niya, pilit na ngumingiti. Ngunit nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Clarice. Ang anino ng pagdududa. Ang pader na unti-unti nang gumuho ay tila nagsimulang magtayo muli ng ilang bloke. Ang sandali ay nasira na. Ang tiwala ay nabahiran. Gabi na pala, sabi ni Clarice, tumayo. Kailangan ko nang umuwi. Hindi na nagsalita si Dre. Tahimik silang naglakad pabalik, ang distansya sa pagitan nila ay tila mas malayo kaysa kanina. Habang naglalakad, paulit-ulit na sinisisi ni Dre ang sarili. Ang pagtakas niya ay isa lamang ilusyon. Ang nakaraan ay isang asong hindi titigil sa paghabol sa kanya, handang kagatin siya anumang oras. At sa pagkakagat na iyon, sino ang masasaktan? Hindi lang siya, kundi pati ang babaeng nagsisimula na niyang mahalin. Kinabukasan, sinusubukan ni Dre na bawiin ang nasirang sandali. Nag-iisip siya kung paano hihingi ng tawad kay Clarice nang hindi sinasabi ang totoong dahilan. Nakatayo siya sa labas ng presinto, nakatanaw sa kalsada, nang isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang sasakyan. Hindi isang ordinaryong sasakyan. Hindi isang tricycle, jeep, o lumang kotse na karaniwan sa San Isidro. Ito ay isang makintab na itim na sasakyan, isang mamahaling sedan na kumikinang sa ilalim ng araw. Ang bawat pulgada nito ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Dahan-dahan itong huminto. Mismong sa tapat ng presinto. Nanlamig ang buong katawan ni Dre. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Napatingin siya sa plaka ng sasakyan. Isang special plate. Isang plakang pamilyar na pamilyar sa kanya. Isang plakang nagdulot sa kanya ng takot sa loob ng 5 taon. Ang plaka ng sasakyan ng kanyang lola. Bumukas ang pinto sa passenger side. Lumabas ang isang lalaking nakabarong, ang personal na assistant ni Doña Elara. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang lalaki ay bahagyang yumuko bilang paggalang, ngunit ang mga mata nito'y malamig. Nanigas si Dre sa kanyang kinatatayuan.
Ang tibok ng kanyang puso ay isang malakas na tambol sa kanyang tainga. Ang mga ninakaw na sandali. Ang simpleng buhay. Ang pag-asang nabuo sa kanyang puso. Pakiramdam niya, sa isang iglap, lahat ng iyon ay sisingilin na sa kanya. Tapos na ang pagtatago. Natagpuan na siya. Masaya ang umaga ni Clarice. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gumising siya na hindi ang bigat ng mundo ang una niyang naramdaman. Sa halip, isang kuryente ng pag-asa ang gumising sa kanya. Ang alaala ng gabi sa tabi ng ilog, kahit na biglang naputol, ay nanatili sa kanya. Ang init ng titig ni Dre. Ang pakiramdam na sa wakas, may isang taong nakakakita sa kanya, hindi bilang si Ma'am Clarice na perpektong guro, kundi bilang si Clarice lang. Nagluto siya ng paboritong almusal ni Tintin, sinangag at itlog, at habang kumakain sila, ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi mapawi. Naisip niya si Dre. Napagdesisyonan niyang mamayang tanghali, dadalhan niya ito ng pananghalian sa presinto. Isang maliit na paraan para magpasalamat. Para ipakitang na okay lang. Na naiintindihan niya. O baka para lang may dahilan siyang makita ulit ito. Ang katotohanan ay kinikilig siya. Isang pakiramdam na akala niya ay ibinaon na niya sa limot, kasama ng mga pangarap na binitiwan at mga pangakong napako. Pagkatapos ihatid si Tintin sa bahay ng kanyang ina para magbantay habang siya ay nasa klase, dumaan siya sa maliit na karinderya ni Aling Tessie at ipinagbalot ito ng paborito nitong adobo. Maingat niyang inilagay ang lunchbox sa loob ng isang bayong, kasama ang isang termos ng malamig na tubig. Parang isang teenager na naghahanda para sa unang date. Natawa siya sa sarili. Ang presinto ay abala nang dumating siya. May ilang mga tricycle driver na nagrereklamo at si Sarge Acosta ay abala sa pagsusulat sa police blotter. Umiti siya sa matandang pulis. Sarge, magandang tanghali po. Nandyan po ba si Dre? Bahagya siyang nahiya na gamitin ang unang pangalan nito sa harap ng ibang tao. Umiti ng makahulugan si Sarge Acosta. Nako, Ma'am Clarice. Tamang-tama ang dating mo. Nasa loob siya ng opisina niya. Mukhang kailangan niya ng pampalamig ng ulo. May bisita kasi. Ah, ganoon ba? Sige, babalik na lang ako. Huwag. Pumasok ka na. Siguradong matutuwa iyon pag nakita ka, sabi ni Sarge, sabay turo sa pintong kahoy sa dulo ng pasilyo. Nag-aalangan man, naglakad si Clarice papunta sa pinto. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit ng mas malakas. Wala pa rin. Marahil ay hindi siya naririnig dahil sa ingay sa labas. Dahan-dahan, maingat, at may kaunting paglabag sa privacy, bahagyan niyang itinulak ang pinto para sumilip. Ang nakita niya sa loob ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakatayo si Dre sa gitna ng opisina. Nakatalikod dito sa pinto. Ngunit hindi ito nag-iisa. Sa harap niya ay isang babae. Isang matandang babae na nakasuot ng eleganteng bestida na tila hindi nababagay sa simpleng itsura ng presinto. Ang buhok nito ay kulay pilak, perpektong nakaayos. Ang tindig nito ay tuwid na tuwid, puno ng otoridad na hindi matatawaran. Sa tabi nito ay nakatayo ang isang lalaking nakabarong. At ang paraan ng pag-uusap nila hindi ito ordinaryong pag-uusap. May tensyon sa hangin na kayang hiwain ng kutsilyo. 5 taon, Andres. 5 taon kang nagtago sa amin na parang isang kriminal, sabi ng matandang babae. Ang boses ay malamig ngunit matalas, tumatagos hanggang sa kinatatayuan ni Clarice. Andres? Sino si Andres? Nagkamali ba siya ng opisina? Ngunit iyon si Dre. Ang kanyang tindig. Ang kanyang buhok. Ang kanyang uniforme. Hindi ako nagtatago, Lola. Namumuhay ako, sagot ni Dre, ang boses ay mababa at puno ng pinipigilang galit. Ang boses na iyon, narinig na niya noong una silang magkita sa palengke. Lola. Ang puso ni Clarice ay nagsimulang tumibok ng mabilis, ngunit hindi dahil sa kilig. Dahil ito sa pagkalito at nagsisimulang takot. Namumuhay. Dito. Tumingin sa paligid ang babae na may pagkasuklam na para bang isang basurahan ang tinitingnan niya. Nagpapanggap bilang isang hamak na pulis sa isang bayang walang pangalan? Ito ba ang buhay na pinili mo, Andres Valderrama?
Ipagpapalit mo ang lahat ng ito para sa karangyaan at responsibilidad na naghihintay sa'yo. Andres Valderrama Lee. Ang pangalan ay umalinggaw sa isip ni Clarice na parang isang kampana ng simbahan, paulit-ulit, bawat tunog ay masakit. Valderrama. Isang pangalang pamilyar. Ang pangalan ng isa sa mga pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa Pilipinas. Mga may-ari ng Valderrama Corporation. Nakikita niya ang pangalan nila sa mga balita, sa mga gusali sa Makati, sa mga produktong hindi niya kayang bilhin. Ang lalaking nag-ayos ng bubong niya, ang lalaking nakipagkwentuhan sa kanya sa tabi ng ilog, ang lalaking binuhat ang anak niya ay isang Valderrama. Isang kasinungalingan. Lahat. Ang simpleng buhay. Ang pangarap na magkaroon ng pamilya. Ang pangalang Dre magtanggol. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang pakiramdam ay mas masahol pa sa sampal. Ito ay isang pagkakanulo. Isang panloloko na direktang tumusok sa puso niyang nagsisimula palang maghilom. Ang lalaking nagsimula niyang pagkatiwalaan ay kapareho lang pala ng lalaking unang sumira sa kanya, isang taong may itinatagong ibang mundo, ibang buhay. Hindi niya namalayan, sa sobrang panginginig ng kanyang mga kamay, nabitawan niya ang bayong. Blag! Ang tunog ng pagbagsak ng lunchbox at ng termo sa sementadong sahig ay kasing lakas ng isang putok ng baril sa tahimik na tensyon sa loob ng kwarto. Ang takip ng lunchbox ay bumukas, at ang adobong inihanda niya ay kumalat sa sahig. Sa isang iglap, 3 pares ng mga mata ang napako sa kanya. Ang mata ng personal assistant, puno ng pagtataka. Ang mata ng matandang babae, si Doña Elara Valderrama, matalim, mapanuri at puno ng pagmamaliit. At ang mga mata ni Dre. O ni Andres. Puno ng gulat, puno ng pagkataranta, at puno ng pagsisisi. Clarice, bulong nito, ang pangalan niya ay tila isang sumpa sa kanyang mga labi. Hindi na niya kayang tumayo doon. Ang bawat segundo ay isang pagpapahirap. Ang hangin ay tila naubos. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang namumuo. Hindi niya papayagang makita nila siyang umiyak. Hindi niya ibibigay sa kanila ang satisfaksyong iyon. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Tinalikuran niya sila. Ang nakakalat na pagkain sa sahig ay simbolo ng kanyang nasirang pag-asa. Clarice, sandali narinig niyang tawag ni Dre. Narinig niya ang mga yabag nito na papalapit. Ngunit hindi siya lumingon. Naglakad siya ng mabilis. Palabas ng presinto. Palayo sa mga matang mapanghusga. Palayo sa kasinungalingan. Naabutan siya ni Dre sa labas, sa ilalim ng init ng araw. Hinawakan nito ang kanyang braso. Mag-usap tayo. Please. I can explain. Pilit niyang binawi ang kanyang braso, ang paghawak nito ay parang apoy na pumapaso sa kanya. Humarap siya dito, ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit at sakit. Explain what? Na ang pangalan mo pala ay Andres? Na isa ka sa mga pinakamayamang tao sa bansa? Na lahat ng sinabi mo sa akin, lahat ng pinakita mo, ay isang malaking palabas lang. Hindi. Hindi totoo yan, Clarice. Ang nararamdaman ko para sa'yo. Huwag mong banggitin yan, putol niya, ang boses ay nanginginig. Huwag mong gagamitin ang salitang yan. Dahil wala kang alam tungkol dyan. Sa likuran nila, lumabas mula sa presinto si Doña Elara. Huminto ito sa may pinto, pinapanood sila na parang isang reyna na pinapanood ang pag-aaway ng kanyang mga alipin. Ang tingin nito ay nakatuon kay Clarice. Lumapit ito ng dahan-dahan, ang bawat hakbang ay may bigat ng kanyang kapangyarihan. Huminto ito sa tabi ni Dre at tiningnan si Clarice mula ulo hanggang paa. Isang tinging tila sinusuri ang halaga ng bawat hibla ng kanyang damit. At sino ka namang babae ka para umasta sa apo ko? Ang mga salita, binitawan ng mailamig at paghamak, ay ang huling dago. Para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Ang kahihiyan. Ang sakit. Ang galit. Lahat ay naghalo-halo sa kanyang dibdib. Tiningnan niya si Dre, naghihintay na ipagtanggol siya. Nasabihin man lang na, huwag ninyo siyang pagsalitaan ng ganyan. Ngunit si Dre ay nanatiling tahimik. Nakatitig sa kanya, ang mukha ay puno ng paghihirap, napapagitnaan ng lola niya at ng babaeng niloko niya. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Iyon na.
Iyon na ang sagot. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clarice. Tumango siya ng dahan-dahan na para bang naintindihan na niya ang lahat. Wala, sagot niya kay Doña Elara, ngunit ang mga mata niya ay nakatitig kay Dre. Wala lang po ako. Isang hamak na guro na nagkamaling maniwala. At sa huling pagkakataon, tinalikuran niya sila. Sa pagkakataong ito, hindi na siya lumingon pa. Naglakad siya palayo, bawat hakbang ay masakit, bawat yabag ay paglayo sa isang pangarap na naging isang bangungot. Ang init ng araw sa kanyang balat ay walang-wala sa apoy na sumusunog sa kanyang puso. Nakatayo si Dre sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, ngunit ang nararamdaman niya ay isang nakakayanig na lamig. Ang init ay hindi tumatago sa kanyang balat. Ang ingay ng paligid, ang mga tricycle, ang mga nag-uusap na tao, ay tila mga pamilyar na tunog mula sa isang mundong hindi na niya bahagi. Ang tanging nakikita niya ay ang papalayong likod ni Clarice. Bawat hakbang nito palayo ay isang pukpok ng martilyo sa kanyang dibdib. Bawat metro ng distansya sa pagitan nila ay 1 kilometro ng pagsisisi. Hayaan mo na siya, Andres. Ang boses ng kanyang lola. Bumalik siya sa realidad. Humarap siya dito, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit. Ano ang ginawa ninyo dito, Lola? Tanong niya, ang boses ay mababa at nanginginig sa galit. Sinusundo ka. Tapos na ang paglalaro mo. Uwi na tayo, sagot ni Doña Elara, na para bang nag-uutos sa isang paslit. Tumingin ito sa direksyon kung saan naglaho si Clarice. Isa lang siyang distraksyon. Isang hamak na guro sa probinsya. Hindi siya nababagay sa isang Valderrama. Wala kayong karapatang pagsalitaan siya ng ganyan, sigaw ni Dre. Sa wakas, ang mga salitang dapat sana isinabi niya kanina. Ngunit huli na. Wala na si Clarice para marinig ito. Ako ang lola mo. May karapatan ako sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pangalan natin, giit ng matanda. Tinalikuran siya nito at nagsimulang maglakad pabalik sa kotse. Sumunod ka sa akin. Mag-uusap tayo sa hotel. At sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka pabalik ng Maynila. Ang mga salita nito ay isang utos, hindi isang pakiusap. Isang pader na bato na hindi niya kayang tibagin. Sumunod si Dre, hindi dahil gusto niya, kundi dahil alam niyang ang pag-uusap na ito ay hindi maiiwasan. At ayaw niyang gawin ito sa gitna ng San Isidro, kung saan ang bawat sulok ay may alaala ni Clarice. Ang hotel suite na tinutuluyan ng kanyang lola ay isang maliit na bersyon ng kanilang mansyon. Malamig. Malawak. Walang kaluluwa. Ang amoy ay katas ng pera at kapangyarihan. Dito, pakiramdam ni Dre ay sinasakal siya. Dito, siya ulit si Andres. 5 taon kang nawala. 5 taon kong hinanap ka. At dito lang kita matatagpuan, nagpapanggap na mahirap, bungad ni Doña Elara, umupo sa isang antigong silya. Hindi ako nagpapanggap. Ito ang buhay na gusto ko, mariin niyang sagot. Tumawa ang kanyang lola, isang tawang walang saya. Gusto mo? O tinatakasan mo lang ang responsibilidad mo? Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa kumpanya habang naglalaro ka ng pulis-pulisan dito? Dito na nagsimula ang mga salitang matagal na niyang tinakbuhan. Mga salitang tungkol sa tungkulin, sa negosyo, sa mana. Wala akong pakialam sa kumpanya. Dapat lang magkaroon ka ng pakialam, tumaas ang boses ni Doña Elara. Dahil ang kumpanyang iyan, ang pangalang Valderrama na kinamumuhian mo, ay malapit ng bumagsak. Ang mga kalaban natin ay sinisira tayo. Malulugi tayo, Andres. Mawawala sa atin ang lahat ng ipinundar ng lolo mo. Natigilan si Dre. Bumagsak. Ang Valderrama Corporation. Impossible. Isa itong imperyo. May isang paraan para mailigtas ang lahat. Pagpapatuloy ng kanyang lola, ang boses ay mas kalmado na ngayon, ngunit mas mapanganib. Isang pagsasanib puwersa. Isang alyansa sa pamilya Gonzaga. At doon na niya sinabi ang mga salitang kinatatakutan ni Dre 5 taon na ang nakalipas. Ang mga salitang nagtulak sa kanya para tumakas. Nakausap ko na ang mga magulang ni Isabel Gonzaga. Pumayag na sila. Ang kailangan na lang ay ang pagpapakasal ninyo. Isang kasal. Isang transaksyon. Isang bentahan ng kanyang kaluluwa para iligtas ang isang pangalang hindi niya naman naramdamang kanya. Hindi, mariin niyang sabi.
hindi ko gagawin yan. Humanap kayo ng ibang paraan. Tumayo si Doña Elara. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata nito, na minsa ipuno ng pagmamahal noong bata pa siya, ay ngayon ay kasing tigas ng bakal. Wala nang ibang paraan. Ito na ang huli nating baraha. At kung hindi mo ito gagawin para sa pamilya, gawin mo para sa babaeng iyon. Nag-angat ng tingin si Dre. Anong ibig ninyong sabihin? Ang babaeng guro mo, sabi ng matanda, may bahid ng panunukso sa boses. Kung hindi ka susunod sa akin, sisiguraduhin kong malalaman ng buong bayan ang sikreto niya. Ang anak niya sa pagkadalaga. Sisirain ko ang reputasyon niya bilang guro. Mawawalan siya ng trabaho. Itatakwil siya ng komunidad na ito. Kaya mong mabuhay na dala-dala ang bigat na iyon, apo. Isang banta. Isang blackmail. Isang patunay na gagawin ng kanyang lola ang lahat. Napaupo si Dre. Talunan. Walang magawa. Ang kalayaang inakala niyang natamasa niya ay isa lamang palang ilusyon. Isa siyang ibon sa isang napakalaking haula at ngayon, isinara na ulit ang pinto. Nang gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikidalamhati ang langit sa nararamdaman niya. Nakatakas siya mula sa hotel. Dala ng kanyang lumang pickup, bumalik siya sa San Isidro. Ang isip niya ay blanko, ang puso niya ay wasak. Isa lang ang lugar na gusto niyang puntahan. Huminto siya sa tapat ng maliit na bahay ni Clarice. Ang mga ilaw sa loob ay patay, maliban sa isang maliit na lampshade sa may bintana. Bumaba siya ng sasakyan, hindi inalintana ang malakas na buhos ng ulan. Sa loob ng ilang segundo, basang-basa na siya. Tumakbo siya papunta sa pinto at kumatok. Malakas. Desperado. Clarice. Mag-usap tayo. Please, pakinggan mo ako. Walang sagot. Ang tanging naririnig niya ay ang pagpatak ng ulan sa yero. Kumatok siya ulit, mas malakas, halos suntukin na ang pinto. Clarice. Alam kong nandyan ka. Buksan mo to. Parang awa mo na. Katahimikan. Isinandal niya ang kanyang noo sa basang pinto. Napapikit siya. Naiisip niya si Clarice sa loob. Umiiyak. Katulad siguro noong gabing iwan siya ng ama ni Tintin. Ang sakit ng pagkakanulo, naramdaman na naman niya ulit. At sa pagkakataong ito, siya ang dahilan. Siya ang nanakit. Siya ang sinungaling. Ang ulan sa kanyang mukha ay humalo sa mga luhang hindi niya namalayang dumadaloy na pala. Ang lamig ay tumatagos na sa kanyang mga buto, ngunit wala itong panama sa lamig ng kawalan ng pag-asa na bumabalot sa kanya. Ilang oras siyang nakatayo doon. Isang basang-basang estatwa ng pagsisisi. Nawalan na siya ng lakas. Wala nang saysay. Handa na siyang sumuko. Handa na siyang umalis. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Clarice. Hindi umiiyak. Ang mukha niya ay isang blankong maskara. Ang mga mata niya, na dati puno ng buhay at kislap, ay malamig at walang emosyon. May hawak itong isang bagay. Ang kanyang jacket. Ang jacket na iniwan niya dito noong inayos niya ang bubong. Ang simbolo ng kanilang masasayang sandali. Walang salitang namutawi. Inihagis nito ang jacket sa kanya. Bumagsak ito sa kanyang paanan, sa isang putikang pudel. Isang pinal na pagtatakwil. Tiningnan siya ni Clarice, diresto sa mata. Ang bawat salita ay tila isang patalim. Umalis ka na, Ginoong Valderrama. Ang pagtawag nito sa kanyang totoong apelyido ay mas masakit pa sa sampal. Isang pader na mas mataas pa sa alinmang pader na nakita niya. Hindi ka bagay dito. Pagkatapos sabihin iyon, isinara nito ang pinto. Ang tunog ng paglock nito ay ang pinal na hatol. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng ulan. Wasak. Talunan. Nag-iisa. Ang pader sa pagitan nilang dalawa ay itinayo na. At sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na niya ito kayang tibagin pa. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking pagpapanggap para kay Clarice. Sa umaga, papasok siya sa eskwelahan na may isang peking ngiti na nakapaskil sa kanyang mukha. Babatiin niya ang kanyang mga estudyante, magtuturo ng alpabeto, magbabasa ng kwento. Gagawin niya ang lahat ng ginagawa ni Maam Clarice. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, ang puso niya ay isang basag na salamin,
ang bawat piraso ay sumasalamin sa imahe ng isang lalaking sinungaling. Sa gabi, pag-uwi niya sa kanyang maliit na bahay, doon lang bumibigay ang kanyang maskara. Doon lang niya hinahayaang dumaloy ang mga luha. Umiiyak siya hindi lang dahil sa panloloko ni Dre o Andres. Umiiyak siya dahil sa sarili niya. Dahil nagkamali na naman siya. Nagtiwala na naman siya. At sa pangalawang pagkakataon, iniwan siyang muli. Ang San Isidro, na dati isang ligtas na kanlungan, ay naging isang kulungan. Bawat kanto ay may alaala. Ang palengke kung saan una silang nag-away. Ang eskwelahan kung saan siya nito iniligtas. Ang ilog kung saan muntik na silang maghalikan. Bawat lugar ay isang paalala ng isang pag-ibig na hindi pala totoo. Isang araw, nilapitan siya ng kanyang kaibigang guro na si Lani. Clarice, sama ka naman sa akin sa Maynila. Sa Divisoria. Mamimili ako ng mga school supplies para sa project natin. Alam kong mas magaling kang tumawad kaysa sa akin, masayang yaya nito. Para makalabas ka naman dito. Ilang linggo ka nang parang multo dyan. Noong una, ayaw niya. Ang Maynila. Ang lugar ng mga Valderrama. Ang lugar na tinakbuhan niya. Ngunit naisip niya, baka ito na ang kailangan niya. Isang araw na malayo sa San Isidro. Isang araw para patunayan sa sarili na kaya niyang magpatuloy. Na hindi gumuho ang mundo niya. Sige, sagot niya, pilit nang umingiti. Sama ako. Ang bayahe papuntang Maynila ay isang paglalakbay pabalik sa isang pamilyar na sakit. Ang ingay, ang trapiko, ang mga nagtataasang gusali. Lahat ay sumisigaw ng isang mundong hindi siya kabilang. Ang mundo ni Andres Valderrama. Sa Divisoria, sinubukan niyang maging normal. Nakipagtawaran siya para sa mga krayola at papel. Nakipagbiruan kay Lani. Ngunit ang isip niya ay lumilipad. Pagkatapos mamili, gutom at pagod, nagpa siya silang kumain sa isang maliit na restaurant bago umuwi. Ang lugar ay simple lang, may isang TV na nakasabit sa sulok, nakatutok sa isang news program sa hapon. Hindi ito pinapansin ni Clarice. Nakatuon siya sa kanyang pagkain. Grabe talaga ang mga mayayaman, no? Ang engagement party, parang fiesta na, komento ni Lani, nakatingin sa Z. Bahagyang nag-angat ng tingin si Clarice. At ang kutsarang hawak niya ay nanigas sa ere. Sa screen, ipinapakita ang isang marangyang pagdiriwang. Mga lalaking nakabarong, mga babaeng nakaeleganting bestida. At sa gitna ng lahat, kinakapanayam ng isang reporter, ay si Andres Valderrama Lee. Ang kanyang Dre. Nakatayo ito roon, gwapo sa kanyang mamahaling suit, ngunit ang mga mata nito ay blanko. Ang ngiti nito ay pilit. Sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso, ay isang babaeng napakaganda. Nakasuot ito ng isang kumikinang na puting bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, ang ngiti ay matamis at matagumpay. At narito nga po tayo sa Engagement of the Year, sabi ng reporter sa TSI, ang pagsasanib puwersa ng dalawa sa mga pinakamalaking pamilya sa bansa. L.E. Andres Valderrama S.E. Ano po ang masasabi ninyo ngayong opisyal na ang engagement ninyo kay Isabel Gonzaga? Ang pangalan, Isabel Gonzaga. Tumingin si Andres sa kamera. Sa isang saglit, pakiramdam ni Clarice ay sa kanya ito nakatingin. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay isang formal na script. We are very happy and excited for the future of our families. Masakit. Sobrang sakit na parang sinasaksak ang puso niya ng paulit-ulit. Ngunit tinanggap niya ito. Ito na ang katotohanan. Tapos na. Ngunit pagkatapos, ginawa ng kameraman ang isang bagay na babago sa lahat. Nag-zoom in ito. Nag-zoom in ito sa mukha ng babae. Kay Isabel Gonzaga. At sa sandaling iyon, ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng mga paa ni Clarice. Ang mukhang iyon. Ang ngiting iyon. Ang mga matang iyon. Pamilyar. Sobrang pamilyar. Ang paraan ng pag-angat ng sulok ng kanyang labi. Ang bahagyang pag-angat ng isang kilay kapag nakatingin sa kamera. Isang ngiting matamis sa ibabaw, ngunit may bahid ng kayabangan sa ilalim. Ang ngiti ng mga Gonzaga. Ang ngiti ni Marco. Biglang bumalik ang isang alaalang matagal na niyang pilit na ibinaon sa pinakamalalim na hukay ng kanyang isipan.
Ang sakit ay bumalik, hindi na lang kirot, kundi isang umaatungal na agos na handang lunurin siya. 6 na taon na ang nakalipas. Nasa isang family gathering sila noon ni Marco, bago pa ang lahat. Ipinagmamalaki siya nito sa mga pinsan. Pagkatapos, may kinuha itong wallet at inilabas ang isang kupas ng litrato. Ito, si Isabel, sabi ni Marco, ang mga matay kumikinang sa pagmamalaki. Ang bunso kong kapatid. Nasa States ngayon, nag-aaral. Pag-uwi niyan, luluhod lahat ng lalaki sa Pilipinas. Tiningnan ni Clarice ang litrato. Isang mas batang bersyon ng babae sa parehong ngiti. Parehong mga mata. Noong inisyan lang niya ito. Isa lang itong kapatid ng lalaking mahal niya, isang anino sa gilid ng kanilang kwento. Ngayon, ang anino ay nasa gitna na ng entablado, nakakapit sa braso ng lalaking nagsimula niyang mahalin. Ang kapatid ni Marco Gonzaga. Ang kapatid ng lalaking tumalikod sa kanya noong nalaman nitong nagdadalang tao siya. Ang kapatid ng ama ni Tintin. Napatayo si Clarice. Bigla. Ang upuan ay gumawa ng isang malakas na kaluskos sa sahig. Napatingin sa kanya si Lani, nag-aalala. Clarice. Anong nangyari? Okay ka lang? Namumutla ka. Hindi niya marinig si Lani. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na tibok ng kanyang puso sa kanyang tainga. Ang hangin sa paligid niya ay tila umitim at kumapal. Ang sakit ng dalawang pagkakanulo, ang nakaraan at ang kasalukuyan, ay nagsanib sa isang nakakayanig na puwersa. Hindi ito nagkataon lang. Ang lalaking minahal niya noon at ang lalaking minahal niya ngayon ay konektado sa pamamagitan ng babaeng ito. Ang mundo ay tila isang napakaliit na entablado para sa isang napakasakit na dula. At siya, si Clarice, ang bida na laging talunan. Ang pagtatagpo nila ni Andres ay hindi tadhana. Ito ay isang sumpa. Isang sumpa na nag-uugnay sa kanya pabalik sa pamilyang pinilit niyang kalimutan. Ang sakit ay napalitan ng isang bagay na mas malakas. Isang bagay na mas mapanganib. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Hindi na siya ang biktima. Hindi na siya iiyak. Ang pag-ibig, ang kilig, ang pag-asa, lahat ay natunaw at naging isang matigas na bakal sa kanyang dibdib. Ngayon, ang laban ay hindi na lang tungkol sa isang wasak na puso. Ito ay tungkol sa nakaraan. Tungkol sa hustisya para sa kanya at sa kanyang anak. Clarice, ano ba, halos yugyugin siya ni Lani. Tumingin si Clarice sa kanyang kaibigan, ngunit ang mga mata niya ay nakatingin sa malayo. Kailangan na nating umuwi, sabi niya, ang boses ay malamig at matigas. Walang bakas ng pag-iyak. Walang bakas ng sakit. Pero hindi pa tayo tapos. Sabi ko, uuwi na tayo. Ngayon na. Tumayo siya at kinuha ang kanyang mga pinamili. Hindi na niya nilingon pa ang zihi, nakatanim na sa kanyang isipan ang mukha ni Isabel Gonzaga. Ang mukha ng kanyang karibal. Ang mukha ng pamilyang sumira sa kanya. Habang nasa bus sila pauwi, hindi na nagsalita si Clarice. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting lumalayo. Ngunit sa isip niya, hindi siya lumalayo. Papalapit siya. Papalapit sa isang digmaang hindi niya alam kung paano lalabanan, ngunit sigurado siyang hindi na niya ito tatakbuhan. Biglang nagring ang kanyang telepono. Isang tunog na pumunit sa kanyang nag-aapoy na katahimikan. Kinuha niya ito mula sa kanyang bag, isang hindi pamilyar na numero. Ngunit nakasulat sa ilalim, San Isidro Landline. Marahil ay isa sa mga magulang ng estudyante niya. Sinagot niya ito. Hello. Ang boses sa kabilang linya ay hindi kalmado. Ito ay nanginginig. Puno ng takot. Ito ay ang boses ng kanyang kapitbahay, si Aling Nena, ang pinag-iiwanan niya kay Tintin kapag may biglaan siyang lakad. Clarice. Diyos ko, Clarice, humihikbi ang matanda. Nasaan ka? Nanlamig ang buong katawan ni Clarice. Ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang nagielong takot. Aling Nena. Bakit po? Anong nangyari? Si Tintin. Nasaan si Tintin? Isang malakas na paghagulgol ang narinig niya mula sa kabilang linya, bago nito nasabi ang mga salitang dudurog sa natitirang piraso ng kanyang mundo. Clarice. Si Tintin. Habang naglalaro sa kalsada may dumaang tricycle, hindi nakita.
Clarice, ang anak mo na aksidente siya. Ang telepono ay nalaglag mula sa nanginginig niyang kamay. Ang ingay ng boss. Ang boses ni Lani na nagtatanong. Lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang pangalan ng kanyang anak. Tintin. Ang kanyang buhay. Ang kanyang lahat. Ang digmaang inihahanda niya sa kanyang isip ay biglang nawala ng saysay. Ang galit ay naglaho. Ang natira na lang ay isang nakakabinging takot at ang desperadong sigaw ng isang ina. Ang tiyampag sa bibig ni Dre ay lasang abo. Nakatayo siya sa gitna ng isang dagat ng mga peking ngiti at mga bulungan ng pagbati, ngunit ang pakiramdam niya ay nalulunod siya. Ang bawat ilaw mula sa mga kamera ay isang sampal. Ang bawat pagbati ay isang insulto. Ang kamay ni Isabel na nakakapit sa kanyang braso ay kasing bigat ng isang posas. Mumiti ka naman, Andres, bulong ni Isabel. Ang ngiti sa sarili nitong mga labi ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Pinapanood tayo ng lahat. Pilit siyang humiti, isang galaw ng mga kalamnan sa mukha na walang anumang emosyon. Ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nasa isang maliit na bayan na tinatawag na San Isidro. Nasa isang babaeng naghagis ng kanyang jacket sa putikan. Nasa mga mata nitong puno ng sakit at pagtataksil. Clarice. Ilang araw na ang nakalipas mula noong gabing iyon, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin. Sinubukan niyang tawagan ito. Sinubukan niyang bumalik. Ngunit ang mga tao ng kanyang lola ay nakabantay sa bawat galaw niya. Isa siyang bilanggo sa sarili niyang ginintuang haula. Excited na ako sa ating kinabukasan, mahal, pagpapatuloy ni Isabel, sapat na malakas para marinig ng mga reporter na malapit sa kanila. Ang pagsasanib ng Valderrama at Gonzaga. We will be unstoppable. Mahal. Ang salita ay parang lason sa kanyang tainga. Wala siyang nararamdaman para sa babaeng ito, kundi isang malamig na pagkainis. Isa itong kasangkapan tulad niya. Isang perpektong partner sa isang business transaction na tinatawag nilang kasal. Lumapit ang kanyang lola, si Doña Elara. Ang mukha nito ay puno ng tagumpay. Magaling, Andres. Ipinagmamalaki kita. Ginagawa mo ang tama para sa pamilya. Tiningnan niya ang kanyang lola, at sa unang pagkakataon, hindi takot o galit ang naramdaman niya, kundi awa. Awa para sa isang matandang babae na ang tanging kayamanan ay ang pangalan at pera, ngunit ang puso ay kasing tigas at kasing lamig ng mga diamanteng suot nito. Masaya na po ba kayo, Lola? Tanong niya, ang boses ay walang buhay. Nakuha na ninyo ang gusto ninyo. Hindi sumagot ang kanyang lola. Umiti lang ito at tinalikuran sila para makipag-usap sa ibang bisita. Naiwan silang muli ni Isabel. Ang pakiramdam na sinasakal ay bumalik. Ang ingay. Ang mga ilaw. Ang pagpapanggap. Hindi na niya kaya. Kailangan niyang makatakas, kahit sandali lang. Mag-CR lang ako, paalam niya kay Isabel, hindi na hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang naglakad palayo sa FEA, papunta sa isang mas tahimik na pasilyo na patungo sa mga bani. Bawat hakbang ay isang paghinga. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Tinitigan niya ang pangalan ni Clarice sa kanyang contacts. Isang pindot na lang. Isang pindot para marinig ang boses nito. Pero ano ang sasabihin niya? Sorry, pero ipinagkasundo ako sa iba para iligtas ang negosyo ng pamilya namin. Anong klaseng paliwanag iyon? Habang nakatitig siya sa telepono, bigla itong nag-vibrate. Isang tawag. Mula sa numero ni Sarge Acosta. Agad na kumabog ang kanyang dibdib. Bakit tumatawag si Sarge? Gabi na. Tapos na ang duty nila. Sinagot niya ito. Sarge, napatawag ka? May problema ba? Ang boses sa kabilang linya ay hindi ang karaniwang kalmadong boses ni Sarge. Ito ay nag-aalala. Nagmamadali. Sir Dre. Nasaan ka, sir? Nasa Maynila. Bakit? Anong nangyari? Sir, si Tintin po. Yung anak ni Ma'am Clarice. Sa pagkarinig pa lang sa pangalan ng bata, nanlamig ang buong katawan ni Dre. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Anong nangyari kay Tintin? Na-aksidente po, sir. Nasagasaan ng tricycle. Dinala namin dito sa ospital ng probinsya. Critical daw po ang lagay.
Si Ma'am Clarice, papunta pa lang dito galing Maynila. Sir, hindi ko alam ang gagawin. Nag-aagaw buhay po ang bata. Sa isang iglap, ang mundo ni Dre ay gumuho. Ang peking ngiti. Ang champagne. Ang engagement party. Ang pamilya. Ang pera. Lahat ay nawalan ng halaga. Isang imahe ang pumasok sa kanyang isip, si Tintin na sumasaludo sa kanya. Yes, little boss. Reporting for duty. Isang pangako. Isang tungkulin. Huwag kayong aalis dyan, Sarge, sabi niya, ang boses ay nagbago. Ang pagiging si Andres Valderrama ay biglang naglaho. Ang natira ay si Dre Magtanggol. Ang sundalo. Ang tagapagtanggol. Pupunta ako dyan. Ibinaba niya ang telepono. Walang pag-aalinlangan. Tinalikuran niya ang banyo at nagsimulang maglakad pabalik. Ngunit hindi papunta sa party. Papunta sa exit. Andres, saan ka pupunta? Hinarang siya ni Isabelle, ang mukha nito ay puno ng pagtataka at inis. Sa likuran nito, papalapit na rin ang kanyang lola. May kailangan akong puntahan, sagot niya, ang mga mata ay diretso at matigas. Ano ang mas importante kaysa sa sarili nating engagement party? Tanong ni Isabel, hindi makapaniwala. Tiningnan siya ni Dre, isang tinging malamig. Lahat. Ginalaw niya ang kamay ni Isabel na nakahawak sa kanyang braso. Marahas. Walang pag-iingat. Nagulat si Isabel sa ginawa niya. Andres Valderrama Bumalik ka dito, sigaw ng kanyang lola, ang boses ay umalinggaw sa pasilyo. Ngunit hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglalakad na naging isang mabilis na takbo. Tinakbo niya ang mahabang pasilyo. Nilagpasan niya ang mga nagtatakang bisita. Ang mga bodyguard na sinubukang humarang sa kanya ay tinulak niya. Ang tanging nasa isip niya ay dalawang pangalan, Clarice. Tintin. Ang tanging nararamdaman niya ay isang desperadong pangangailangan, kailangan nila ako. Nang marating niya ang valet, inihagis niya ang susi ng kanyang kotse sa attendant. Hindi niya hinintay ang sasakyan. Nakita niya ang kanyang lumang pickup na nakaparada sa di kalayuan, ang sasakyang ginamit niya para tumakas 5 taon na ang nakalipas. Tumakbo siya papunta dito. Habang pinapaandar niya ang makina, nakita niya sa rearview mirror ang kanyang lola at si Isabel na nakatayo sa entrance ng hotel, mga mukha'y puno ng galit at pagkabigo. Walang pag-aalinlangan. Inapakan niya ang silinyador. Ang gulong ay umikit sa semento. Iniwan niya ang lahat, ang party, ang kasinungalingan, ang kanyang pangalan. Iniwan niya ang buhay ni Andres Valderrama sa usok ng kanyang tambutso. Ang biyahe papuntang San Isidro ay isang karera laban sa oras. Ang bawat segundo ay isang pagdarasal. Ang bawat kilometro ay isang pagsusumamo. Diyos ko, iligtas ninyo siya. Huwag muna. Huwag pa. Pagdating niya sa ospital ng probinsya, ang lugar ay maliit at kulang sa gamit. Tumakbo siya papasok. Nakita niya si Sarge Acosta at si Aling Dena na umiiyak sa isang sulok. At sa harap ng emergency room, nakaluhod sa sahig, ay si Clarice. Ang itsura nito ay dudurog sa kahit anong puso. Ang buhok ay gulo-gulo. Ang damit ay lukot-lukot. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Nanginginig ito, paulit-ulit na ibinubulong ang pangalan ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumapit. Clarice T. Nag-angat ito ng tingin. Nang makita siya, ang mga mata nito ay hindi nagpakita ng galit o pagkagulat. Tanging isang blanko, basag na pagtingin. Tila ba wala na itong kakayahang makaramdam pa ng anuman. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang isang doktor, ang mukha ay pagod at seryoso. Sino po ang ina ng bata? Agad na tumayo si Clarice, halos matumba. Ako po, Doc. Ako po. Kamusta po ang anak ko? Okay lang po ba siya? Tumingin ang doktor sa kanila. Huminga ito ng malalim. Ang bawat salita nito ay isang hatol. Kailangan siyang isalin agad sa Maynila. Kritikal ang lagay niya at wala tayong sapat na kagamitan dito. Ang huling hibla ng pag-asa ni Clarice ay tuluyan ng naputol. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Napahagulgol siya, isang iyak na puno ng kawalan ng pag-asa.
Wala kaming pera, Dok. Paano? Lahat ay nawala. Ang kanyang lakas. Ang kanyang tapang. Ang kanyang anak. Sa gitna ng kadilimang iyon, naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Isang kamay na pamilyar. Mainit. Matatag. Tumingin siya kay Dre. Ang mga mata nito ay puno ng sakit, ngunit puno rin ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Determinasyon. Ako ang bahala, sabi ni Dre, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tumingin ito sa doktor. Ako po ang ama. Gawin ninyo ang lahat. Ako ang sasagot sa lahat ng gastusin. Ako po ang ama. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa pandinig ni Clarice, ngunit ang kanyang isip ay masyadong manhid para unawain ang buong kahulugan nito. Ang tanging alam niya ay may isang kamay na humahawak sa kanya, pumipigil sa kanyang pagbagsak. Ang tanging nakikita niya ay ang pagbabago sa mukha ng doktor, mula sa pag-aalala tungo sa bahagyang pag-asa. Ang mga sumunod na pangyayari ay malabo, isang mabilis na pagkakasunod-sunod ng mga imahe at tunog. Narinig niya ang boses ni Dre sa telepono, mabilis, otoritatibo, nag-uutos. Mga salitang hindi niya maintindihan, medical helicopter, airlift, Neco Lucas, J.A. Alcaraz. Pagkatapos, may mga bagong tao na dumating. Mga paramedic na nakauniforme. Isang stretcher na mabilis na itinutulak. At ang kanyang munting tintin, nakahiga roon, napapalibutan ng mga tubo at aparato, ang mukha ay maputla. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala. Ngunit walang boses na lumalabas. Ang kanyang katawan ay tila pag-aari na ng iba. Hinayaan na lang niya ang sarili na akayin ni Dre. Sasama ka sa helicopter, Clarice. Kailangan ka ni Tintin, bulong nito sa kanya. Ang hininga nito ay mainit sa kanyang tainga, isang pamilyar na init na ngayon ay nagdudulot ng kakaibang panginginig sa kanya. Ang tunog ng umiikot na elisi ng helicopter ay nakabibingi. Ang hangin ay malakas. Habang itinataas sila mula sa lupa, mula sa maliit na ospital ng San Isidro, tanaw ni Clarice ang mga ilaw ng kanyang bayan, isang bayang tila lumiit at lumayo. Parang isang panaginip. Isang masamang panaginip. Sa loob ng helicopter, katabi ng mga paramedic na abala sa pag-aasikaso kay Tintin, nakaupo siyang tulala. Nakatingin lang sa walang buhay na mukha ng kanyang anak. Sa tapat niya, nakaupo si Dre, ang mukha ay isang maskara ng determinasyon at pag-aalala. Hindi ito nagsasalita. Tinitingnan lang siya. Isang tinging tila gustong pumasok sa kanyang isipan, gustong alamin kung ano ang nararamdaman niya. Pero wala na siyang maramdaman. Manhid. Basag. Ang pride, ang galit, ang pagkamuhi, lahat ay tinagay ng takot. Ang takot na mawala sa kanya ang nag-iisang bagay na mahalaga sa kanyang buhay. At sa gitna ng takot na iyon, may isang katotohanang unti-unting lumilinaw, ang lalaking nanloko sa kanya, ang lalaking bahagi ng mundong kinamumuhian niya, ang siyang tanging pag-asa niya ngayon. Ang kapangyarihan ng pagiging isang Valderrama, na minsan ay kanyang isinumpa, ang siya ngayong tanging makapagliligtas sa kanyang anak. Ang ironya ay isang mapait na lason sa kanyang lalamunan. Ang S.U. Lucas Medical Center ay ibang-iba sa ospital ng probinsya. Malamig ang hangin mula sa central air conditioning. Mabango ang sahig. Ang mga ilaw ay maliwanag. Ang lahat ay sumisigaw ng yaman at modernong teknolohiya. Ito ang mundo ni Andres Valderrama. At pakiramdam ni Clarice, isa siyang dayuhan. Isa siyang pulubi na napadpad sa palasyo ng hari. Mabilis na isinugod si Tintin sa operating room. Naiwan sila ni Dre sa isang pribadong waiting lounge na malinaw na inihanda para sa kanila. Ang mga upuan ay malambot. May libreng kape at pastry sa isang sulok. Ngunit ang karangyaan ng lugar ay lalo lang nagpatingkad sa kanyang pagiging hamak. Umupo siya sa isang sulok, niyakap ang kanyang sarili. Nanginginig pa rin siya. Lumapit si Dre at inabutan siya ng isang bote ng tubig. Uminom ka muna. Tiningnan niya ang bote, pagkatapos ay tumingin siya kay Dre. Ito ang unang pagkakataon na tiningnan niya ito ng diretso sa mata mula pa noong dumating ito sa ospital. Bakit? Mahinang tanong niya, ang boses ay paos. Bakit mo to ginagawa? Umupo si Dre sa silyang may isang maliit na espasyo sa pagitan nila. Hindi niya sinagot agad ang tanong. Tumingin ito sa sahig. Dahil may kasalanan ako sa'yo, Clarice.
Dahil may utang ako sa inyo ni Tintin. Utang, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi mo mababayaran ng pera ang lahat, Andres. Nag-angat ng tingin si Dre. Ang sakit sa mga mata nito ay totoo. Alam ko. Pero kung ang pera ko, ang pangalan ko, ang siyang magliligtas sa buhay niya, gagamitin ko ang lahat. Ibibigay ko ang lahat. Hindi na nakasagot si Clarice. Ilang oras silang naghintay sa katahimikan. Bawat minuto ay isang pagpapahirap. Bawat tunog ng yabag sa labas ng lounge ay nagpapatindig ng kanyang balahibo, naghihintay sa balita. Hanggang sa bumukas ang pinto. Ngunit hindi doktor ang pumasok. Si Doña Elara Valderrama. Nakatayo ito sa may pinto, ang mukha ay kasing tigas ng marmol. Sa likuran nito, nakatayo si Isabel Gonzaga, ang mga braso ay magkasalikop sa dibdib, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin kay Clarice. Otomatikong napatayo si Dre, inilagay ang sarili sa pagitan ni Clarice at ng dalawang bagong dating. Lola, anong ginagawa ninyo dito? Ano sa tingin mo ang ginagawa ko dito, Andres? Sagot ng matanda, ang boses ay malamig. Inaayos ang iskandalong ginawa mo. Tinalikuran mo ang sarili mong engagement party para lang sa babaeng ito. Tumingin si Isabel kay Clarice, isang tinging puno ng pagkamuhi. Ang kapal din naman ng mukha mo, sabi nito, ang boses ay parang isang ahas na sumisitsit. Pumunta ka pa talaga dito. Ginamit mo pa ang bata para lang makuha ang atensyon ni Andres. How pathetic. Naramdaman ni Clarice na uminit ang kanyang dugo. Ang takot at panlalambot ay biglang napalitan ng isang pamilyar na damdamin, ang pride. Ang pride ng isang inang inaatake ang anak. Tumayo siya. Humarap siya kay Isabel. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko. Wala kang karapatang magsalita tungkol sa anak ko. Tumawa si Isabel. May karapatan ako. Dahil ako ang pakakasalan ni Andres. Ako ang magiging Valderrama. At ikaw? Ano ka? Isa ka lang hamak na probinsyana na sinusubukang umakyat sa lipunan. Isabel, tama na, saway ni Dre, ang boses ay matigas. Hinawakan niya sa braso si Isabel. Umalis na kayo. Hindi kami aalis hanggat hindi mo sinasama ang babaeng iyan palabas dito, giit ni Isabel. Hindi siya nababagay sa ospital na ito. Hindi siya nababagay sa mundo natin. Ako ang nagdala sa kanya dito, mariing sabi ni Dre. At dito lang siya. Dito lang kami. Hanggat hindi gumagaling si Tintin. Humarap si Dre kay Clarice. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga matang mapanghusga, ang tingin nito ay nakatuon lang sa kanya. Huwag mo silang pakinggan, Clarice. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Ang mga salitang iyon. Ang pangakong iyon. Dapat ay wala na itong epekto sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang kahinaan, iyon ang tanging bagay na pinanghawakan niya. Lumapit si Isabel kay Clarice, ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang bango ng mamahaling pabango nito ay nakakasulasok. Hindi pa tayo tapos, bulong ni Isabel, sapat na lakas para marinig lang nilang dalawa. Kung akala mo makukuha mo ang Valderrama sa pamamagitan ng anak mo, nagkakamali ka. Dahil sa huli, sa akin pa rin siya babalik. At sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na nakilala mo kami. Bago pa man makasagot si Clarice, bumukas muli ang pinto ng lounge. Isang doktor na naka-green scrubs ang pumasok, ang mukha ay seryoso. Ang lahat ng awayan ay biglang natigil. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa doktor. Ang tibok ng puso ni Clarice ay huminto. Ito na. Ang hatol. Ang pagpasok ng doktor ay nagdala ng isang biglaang, nag-ielong katahimikan sa loob ng lounge. Ang matatalim na salita ni Isabel, ang naninindigang presensya ni Doña Elara, ang namumuong galit ni Clarice, lahat ay natunaw at napalitan ng iisang damdamin, ang pag-aabang. Para kay Dre, ang mundo ay lumiit. Ang natitira na lang ay ang mukha ng doktor at ang nag-iisang tanong na nagpapaikot sa kanyang utak, ligtas ba siya? Ngunit bago pa man makapagsalita ang doktor, ang tensyon na pinigilan ni Isabelle ay sumabog na parang isang bulkan. Tila hindi nito matanggap na naagaw ng iba ang entablado. Doktor, mamaya na po yan, sabi ni Isabel, ang boses ay matigas at puno ng karapatan. Humarap ito kay Dre. Andres, hindi pa tayo tapos.
Kailangan nating pag-usapan itong kahihiyang dinala mo sa pamilya ko. Isabel, this is not the time, mariing sagot ni Dre. Ang mga ugat sa kanyang lig ay lumitaw. Hindi? Kailan pa? Kapag tuluyan ka nang nakuha ng babaeng yan? Tumingin si Isabel kay Clarice, ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Hindi ko maintindihan kung ano ang nakita mo sa kanya. Isa lang siyang probinsyanang desperada. Katulad siya ng mga babaeng sumisira sa buhay ng mga lalaki. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Clarice, ang boses ay nanginginig ngunit may tapang. Tumawa si Isabel, isang tawang mapait. Ano sa tingin mo? Kilala ko ang uri mo. Mga babaeng gagamitin ang lahat, pati na ang sariling katawan, para lang makakapit sa mayaman. Mga babaeng mang-aakit, at kapag nakuha na ang gusto, iiwan ang lalaki na sira-sira. Hindi na napigilan ni Dre ang sarili. Humakbang siya paharap. Isabelle, isa pang salita laban sa kanya. Ngunit pinutol siya ni Isabelle. Bakit, Andres? Masasaktan ka ba pag nalaman mo ang totoo? Na ang babaeng ito ay kapareho ng babaeng nanloko sa kapatid ko. Natigilan si Dre. Kapatid? Tumingin si Isabel kay Clarice na may ngisi ng isang demonyo. Clarice. Alam ko ang lahat. Ikinuwento sa akin lahat ni Kuya Marco. Kung paano kanya minahal. At kung paano mo siya sinamantala. Ginamit mo siya para sa pera niya, at noong nalaman mong hindi kanya kayang pakasalan, nagpanggap kang buntis para lang makahingi ng mas malaking pera. Para sirain ang pangalan niya. Ang bawat salita ay isang maling akusasyon, isang baluktot na bersyon ng katotohanan. Ngunit para kay Isabelle, ito ang kanyang ebanghelyo. Sinungaling, sigaw ni Clarice, at sa unang pagkakataon, nakita ni Dre ang mga luha ng galit na dumaloy sa mga pisngi nito. Hindi yan totoo. Mahal ko ang kuya mo. At noong nalaman niyang buntis ako, iniwan niya ako. Pinandirihan niya ako. Tinakbuhan niya ang responsibilidad niya. Humingal si Clarice, ang dibdib ay umaakyat baba. Tumingin siya sa paligid, kay Isabel, kay Doña Elara na tahimik na nanonood, at sa wakas, kay Dre. Ang kanyang mga mata ay isang bukas na sugat. Iyon ang dahilan, sabi niya, ang boses ay basag. Iyon ang dahilan kung bakit hindi na ako nagtiwala. Dahil sa pamilya ninyo. Sa mga Gonzagang akala mo kung sino. Mga duwag. Mga sinungaling. Nakatayo si Dre sa isang sulok, nakikinig sa lahat. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Marco Gonzaga. Ang kapatid ni Isabelle ang lalaking. Ang ama ni Tintin. Ang katotohanan ay isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Ang babaeng mahal niya at ang babaeng nakatakda niyang pakasalan ay konektado ng isang napakasakit na nakaraan. Ang gusot na ito ay mas malalim at mas madugo kaysa sa inakala niya. Nang makita niya ang itsura ni Clarice, ang sakit, ang galit, ang pagtatanggol sa kanyang dignidad, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang pag-aalinlangan ay naglaho. Ang pagkalito ay naging kalinawan. Ang pagiging si Andres Valderrama ang tagapagmana, ay namatay na ng tuluyan. Dahil ang tanging mahalaga na lang ay ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Ang babaeng handang harapin ang mundo para sa anak nito. Ang babaeng nasaktan niya ng husto. Lumabas siya mula sa kanyang sulok. Hinawakan niya ang kamay ni Clarice. Mahigpit. Mainit. Isang tahimik na mensahe ng suporta. Nag-angat ng tingin si Clarice, nagulat. Humarap si Dre kay Isabel. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Tapos na tayo, Isabelle, sabi niya, ang boses ay pinal at walang bahid ng pag-aalinlangan. Kanselado ang kasal. Kanselado ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Isabelle. Ano? Hindi mo maaaring gawin yan. Ang pamilya natin. Ang kumpanya. Wala na akong pakialam, sagot ni Dre. Humanap ka ng ibang papet. Dahil hindi na ako magpapagamit. Tumingin siya sa kanyang lola. Lola, tapos na po ang pagtatago ko. Pero tapos na rin ang pagsunod ko. Haharapin ko ang responsibilidad ko bilang isang Valderrama, pero sa paraan ko. Hindi ko isasakripisyo ang kaligayahan ko at ang kaligayahan ng pamilya ko para sa negosyo.
Binigyan niya ng diin ang salitang pamilya ko, habang ang kamay niya ay mas humigpit sa pagkakahawak kay Clarice. Si Doña Elara ay hindi nagsalita. Tinitigan lang siya nito, isang tinging hindi mabasa. Hindi pa tayo tapos, Andres, humiyaw si Isabel, ang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Sa sandaling iyon, ang doktor, na kanina patahimik na nagmamasid, ay tumikim. Excuse me, sabi nito, ang boses ay kalmado ngunit may otoridad na pumutol sa lahat ng tensyon. Kung tapos na po kayo gusto ko lang pong sabihin. Ang lahat ay muling napatingin sa doktor. Ang puso ni Dre ay muling kumabog. Umiti ang doktor. Isang pagod ngunit totoong ngiti. Stable na po ang bata. The operation was a success. Ang mga salitang iyon. The operation was a success. Para silang musika. Para silang isang himala. Naramdaman ni Dre na nanghina ang mga tuhod ni Clarice. Bago pa ito bumagsak, sinalo niya ito. Niyakap niya ito ng mahigpit habang humahagulgol ito sa kanyang dibdib, isang iyak hindi na ng sakit, kundi ng labis na pasasalamat at ginhawa. Isinubsob ni Clarice ang kanyang mukha sa dibdib ni Dre, ang mga kamay ay nakakapit sa kanyang damit na parabang ito ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na gumuho. Niyakap lang siya ni Dre pabalik. Hinaplos ang kanyang buhok. Ibinulong sa kanyang tainga, okay na siya. Ligtas na siya. Ligtas na kayo. Ang huling paghaharap ay tapos na. Ang katotohanan ay nailahad na. Sa gitna ng isang marangyang waiting lounge, sa harap ng kanyang nagagalit na lola at napapahiyang dating fiance, ang tanging mahalaga na lang kay Dre ay ang babaeng umiiyak sa kanyang mga bisig. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang bagong simula. Ang amoy ng ospital, isang pinaghalong amoy ng antiseptiko, gamot, at isang di maipaliwanag na kalungkutan, ay ang unang bumati kay Clarice sa loob ng ilang araw. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, may humalong ibang amoy. Ang amoy ng sariwang hangin na pumapasok mula sa bahagyang nakabukas na bintana ng pribadong silid ni Tintin. Nakaupo siya sa isang silya sa tabi ng kama. Hawak niya ang maliit na kamay ng kanyang anak. Nakapikit pa rin ito, ngunit ang paghinga nito ay malalim at kalmado. Ang mga tubo ay unti-unti nang nababawasan. Ang kulay sa mga pisngi nito ay unti-unti nang bumabalik. Ligtas na ito. Ang katotohanang iyon ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang katinuan. Ilang araw na ang nakalipas mula noong gabi ng operasyon. Ang gabi kung kailan gumuho ang kanyang mundo at muling binuo sa loob ng iisang oras. Hindi na niya nakita pa sina Isabelle at Doña Elara pagkatapos ng gabing iyon. Tila sila ay mga multong naglaho na lang bigla. Ang tanging nanatili ay si Dre. Hindi ito umalis sa kanyang tabi. Ito ang bumibili ng kanyang pagkain na madalas ay hindi niya ginagalaw. Ito ang kumakausap sa mga doktor at nurse. Ito ang natutulog sa maliit na sofa sa sulok ng kwarto, laging handang tumulong. Hindi sila gaanong nag-uusap. Ang mga salita ay tila hindi sapat o marahil ay masyadong mabigat. Ngunit ang presensya nito ay isang tahimik na pangako. Isang presensyang hindi niya inaasahan, ngunit unti-unti niyang tinatanggap. Naramdaman niyang gumalaw ang kamay ni Tintin sa loob ng kanyang palad. Dahan-dahan, idinilat ng bata ang kanyang mga mata. Nanay ni. Isang salita. Isang napakahinang bulong. Ngunit para kay Clarice, ito ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Anak! Gising ka na. Napatayo siya, ang mga luha ng saya ay muling dumaloy. Hinaplos niya ang buhok ni Tintin. Okay ka lang, anak? May masakit ba sayo? Umiling ang bata. Ang mga mata nito ay gumala sa paligid pagkatapos ay tumuon sa lalaking natutulog sa sofa. Si Tito Pulis D. Nagising si Dre sa tunog ng boses ng bata. Agad itong napatayo at lumapit sa kama. Ang pagod sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang ngiting puno ng ginhawa. Hey, little boss, malambing na bati ni Dre. You're finally awake. Welcome back. Ngumiti si Tintin, isang mahinang ngiti, ngunit sapat na para magliwanag ang buong silid. Sa mga sumunod na araw, habang unti-unting lumalakas si Tintin, ang pader ng yelo sa pagitan ni Clarice at Dre ay nagsimula na ring matunaw. Ang kanilang mga pag-uusap ay hindi na lang tungkol sa kalagayan ni Tintin.
Nag-uusap na sila tungkol sa mga simpleng bagay, ang pagkain, ang panahon, ang mga nakakatawang palabas at Isang hapon, habang mahimbing na natutulog si Tingtin, naupo silang dalawa sa may bintana, tanaw ang mga gusali ng Maynila. Ito na. Alam ni Clarice na ito na ang oras. Dre, panimula niya, ang boses ay mahina ngunit matatag. Lumingon ito sa kanya. Handa nang makinig. Salamat, sabi niya. Salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung kasama ko pa ba siya ngayon. Ang mga salita ay mabigat, ngunit kailangan niyang sabihin. Wala iyon, Clarice, sagot ni Dre. Gagawin ko ulit yun ng paulit-ulit. Huminga ng malalim si Clarice. Tungkol sa sinabi mo noon na ikaw ang ama. Ginawa mo lang yun para mapabilis ang lahat, di ba? Tumingin si Dre sa kanya, ang mga mata ay seryoso. Ginawa ko iyon dahil kailangan. Pero kung papayag ka, gusto kong maging totoo iyon. Natigilan si Clarice. Alam ko, marami akong kasalanan sa'yo, pagpapatuloy ni Dre. Nagsinungaling ako. Itinago ko kung sino talaga ako. At pinabayaan kong saktan ka ng pamilya ko. Walang araw na hindi ko pinagsisihan iyon, Clarice. Natakot ako, pag-amin niya. Noong nalaman kong isa kang Valderrama, ang unang pumasok sa isip ko ay si Marco. Ang sakit. Ang pag-iwan. Inakala kong mauulit lang ang lahat. Hindi ako siya, Clarice. Tumingin si Dre sa kanyang mga mata, ang pagsusumamo ay malinaw. Iniwan kita noong gabing iyon sa harap ng lola ko dahil naduwag ako. Pero noong gabing tumawag si Sarge, walang ibang pumasok sa isip ko kundi kayo ni Tingtin. Doon ko naintindihan. Hindi mahalaga ang pangalan ko. Hindi mahalaga ang pera. Ang mahalaga, kayo. Mahal kita, Clarice. Mahal na mahal kita. Ang pag-amin. Simple. The resto. Walang paligoy-ligoy. Ang mga luhang pinipigilan ni Clarice ay tuluyan ng bumagsak. Ngunit hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pagpapalaya. Patawarin mo ako, sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Patawarin mo ako dahil hindi ako nagtiwala. Dahil hinayaan kong lamunin ako ng takot at pride. Yumiling si Dre. Lumapit ito at marahang pinunasan ang kanyang mga luha. Wala kang kasalanan. Ako ang dapat humingi ng tawad. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong patunayan ko sa iyo na seryoso ako. Hayaan mo akong maging ama kay Tingtin at maging asawa sa iyo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader, lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan ay tuluyan ng gumuho. Tumango siya. Isang tango na nagsasabi ng lahat. Ngumiti si Dre, isang iting puno ng pag-asa. At sa unang pagkakataon, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at hinalikan siya. Isang halik na hindi na naputol. Isang halik na puno ng pangako, pagpapatawad at pag-asa para sa isang bagong simula. Kinabukasan, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Kumatok ito ng marahan sa pinto bago pumasok. Si Doña Elara Valderrama. Mag-isa. Wala na ang dating tigas at pagmamataas sa kanyang mukha. Napalitan ito ng pagod at isang bagay na hindi pa nakikita ni Clarice dati, pagsisisi. Napatayo sina Clarice at Dre. Ngunit sumenyas ang matanda na manatili sila. Narito lang ako para tingnan ang bata, sabi nito, ang boses ay mas mahina na ngayon. Lumapit ito sa kama ni Tingtin. Pinagmasdan nito ang natutulog na bata. Sa loob ng ilang sandali, nakita ni Clarice ang paglambot ng mukha ng matanda. Inabot nito ang kanyang kamay, na para bang hahaplusin ang pisngi ng bata, ngunit bigla itong napaatras, na para bang natatakot na hindi siya karapat-dapat. Humarap ito kay Clarice. I'm sorry, sabi nito. Para sa lahat ng nasabi ko. Hindi ko alam ang tungkol sa pamilya Gonzaga. Kung alam ko lang hindi na nito natapos ang sasabihin. Tumango lang si Clarice. Isang tahimik na pagtanggap. Ang apo ko, sabi ni Doña Elara, tumingin kay Dre na mailungkot at pagmamahal. 5 taon siyang nawala. Akala ko, sa pagbabalik niya, maibabalik ko ang dati. Ang kaayusan. Ngunit nagkamali ako. Nakita ko siya noong gabing iyon sa engagement party. Isa siyang multo. Walang buhay.
Ngunit nang makita ko siya dito sa ospital, kahit na magulo ang lahat nakita kong buhay na buhay siya. Dahil sa'yo. At sa batang ito. Tumingin ito muli kay Clarice. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad. Ngunit sana hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong maging lola sa apo ko sa tuhod. Bago pa man makasagot si Clarice, umalis na ang matanda, iniwan ang isang katahimikang puno ng hindi inaasahang pagbabago. Niyakap ni Dre si Clarice mula sa likuran. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. Mukhang nagsisimula na ang paghilom ng lahat, bulong nito. Ngumiti si Clarice. Mukha nga. Nang hapong iyon, habang naglalaro sila ng TISE ni Tintin, lumingon si Dre sa kanya. May kislap sa mga mata nito, isang kislap na puno ng kalokohan at pagmamahal. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Umuwi na tayo sa San Isidro, sabi nito. Pero sa pagkakataong ito, sabay na tayong uwi sa iisang bahay. Tumawa si Clarice, isang tawang malaya at masaya. Ang tawang matagal nang nawala. Sige, sagot niya. Uwi na tayo. Isang taon. Isang taon na ang lumipas. Ang mga sugat ay naghilom na. Ang mga alaala ay hindi na masakit, kundi mga aral na humubog sa kanila. Sa isang malamig at malawak na boardroom sa puso ng Makati, nakaupo si Andres Valderrama sa dulo ng isang mahabang lamesa. Ang kanyang suot na corporate suit ay mamahalin, ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Pinalilibutan siya ng mga board members ng Valderrama Corporation, mga dati tumitingin sa kanya bilang isang irresponsableng tagapagmana. Ngayon, tinitingnan siya ng mga ito ng may respeto. The proposal is sound. The projections are promising, sabi ni Andres, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. We will proceed with the expansion. But we will do it our way. Fair labor practices, environmental accountability, and community development. The Valderrama name will no longer be just about profit. It will be about integrity. May mga tumango. May mga bumulong. Ngunit walang tumutol. Sa loob ng isang taon, pinatunayan niya ang kanyang sarili. Ginamit niya ang talino at disiplinang natutunan niya bilang isang sundalo para isaayos ang gusot sa kumpanya. Iniligtas niya ito, hindi sa pamamagitan ng isang kasal, kundi sa pamamagitan ng tunay na pamumuno. Natapos ang meeting. Habang naglalakad siya palabas, kinuha niya ang kanyang telepono. Ang wallpaper, isang masayang larawan nilang tatlo ni Clarice at Tintin sa isang beach. Ngumiti siya. Ito ang kanyang tunay na yaman. Ito ang kanyang tunay na tagumpay. Nagdial siya. Hello, sagot ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Hello, ma'am, malambing niyang sabi. Na-miss agad kita. Sa San Isidro, kasalukuyang recess. Nakaupo si Clarice sa ilalim ng isang puno ng mangga, pinapanood ang kanyang mga estudyante na naghahabulan sa palaruan. Ang kanyang ngiti ay malapad at totoo. Ang dating takot at pag-iingat sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang payapang kagalakan. Ma'am Clarice. Ma'am Clarice, tawag ng isang bata, tumatakbo papalapit sa kanya. Sabi po ni Lito, darating daw po si Sir Dre mamaya. Tumawa si Clarice. Darating siya. Kaya magpakabait kayo, ha? Ang balita tungkol sa kanila ay matagal nang kumalat sa buong bayan. Noong una, may mga bulungan. May mga tsismis. Ngunit nang makita ng mga tao kung paano magmahalan sina Clarice at Dre, kung paano nito itinuring na parang tunay na anak si Tintin, ang mga tsismis ay napalitan ng paghanga. Ang dating idalagang ina ay naging isang simbolo ng pag-ibig na kayang lampasan ang anumang pagsubok. Siya, si Clarice Santos, ay buo na. Kinuha niya ang kanyang telepono na nagriring. Nakita niya ang pangalan ni Dre. Hello, sir, sagot niya, may kasamang kilig. Bawal tumawag sa oras ng trabaho. Namiss lang kita, sabi ng boses sa kabilang linya. Pauwi na ako. May pasalubong ako para sa little boss natin. At may sorpresa ako para sa'yo. Ano na naman iyan, Andres Valderrama, biro niya, ginagamit ang pangalan na dati kinamumuhian niya. Basta. Maghanda ka. I love you. I love you, too, sagot niya, ang puso'y puno. Pagsapit ng hapon, isang pamilyar na pick-up ang pumarada sa harap ng kanilang bahay,
ang dating munting paupahan na ngayon ay pag-aari na nila, pinalaki at pinaganda. Bumaba si Dre, hindi nakasuit, kundi nakasimpleng t-shirt at maong. Ang makapangyarihang AC ng Valderrama Corporation ay naglalaho tuwing Biyernes ng hapon. Ang umuuwi sa San Isidro ay si Dre Magtanggol, ang pulis, ang ama, ang asawa. Papa! Isang masayang sigaw ang sumalubong sa kanya. Tumakbo si Tintin mula sa loob ng bahay at lumundag sa kanyang mga bisig. Hey, little boss, sabi ni Dre, niyakap ito ng mahigpit at hinalikan sa pisngi. I missed you. May pasalubong ako sa'yo. Lumabas si Clarice mula sa bahay, nakasandal sa may pintuan, pinapanood ang mag-ama. Ang eksenang ito ang kanyang pangarap na naging totoo. Lumapit si Dre sa kanya, karga pa rin si Tintin. Hinalikan siya nito sa labi, isang halik na lasang tahanan. Ano yung sorpresa mo? Tanong ni Clarice. Ngumiti si Dre. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang susi. At isang maliit na papel. Isang titulo ng lupa. Ano to? Tingnan mo, sabi ni Dre. Binuksan ni Clarice ang nakarolyong papel. Isang titulo ng lupa sa San Isidro. Nakapangalan sa The Magtanggol Valderrama Foundation. Nabili ko ang lupa sa tabi ng ilog, paliwanag ni Dre. Magpapatayo tayo doon. Isang community center at library para sa mga bata ng San Isidro. Isang lugar kung saan pwedeng matuto at mangarap ang lahat, tulad mo. Napatingin si Clarice kay Dre, ang mga mata ay nangingilid sa luha ng pasasalamat. Ginamit nito ang yaman at kapangyarihan nito, hindi para sa sarili, kundi para sa bayang kumukop sa kanila. Ikaw ang mamamahala, dagdag ni Dre. Ikaw ang puso ng proyektong ito, Clarice. Niyakap niya ito ng mahigpit. Salamat, bulong niya. Kinagabihan, nakaupo silang tatlo sa veranda, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay may kulay kahel at rosas. Ang hangin ay sariwa. Ang katahimikan ay puno ng pagmamahal. Nakakandong si Tintin kay Clarice, habang nakasandal naman ang kanyang ulo sa balikat ni Dre. Isang perpektong larawan ng isang pamilya. Nanay, Papa, biglang sabi ni Tintin. Yes, little boss, sagot ni Dre. Tumingala ang bata sa kanila, ang mga matay puno ng inosenteng kuryosidad. Kailan po ako magkakaroon ng baby brother? Nagkatinginan sina Clarice at Dre. Ang pagod sa mahabang linggo ay biglang napalitan ng isang nakakatuwang sorpresa. Tumawa si Dre ng malakas, isang tawang malaya at masaya. Hinigpitan ni Clarice ang yakap sa kanyang anak, habang nakangiti. Tiningnan ni Dre si Clarice, ang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Itinaas nito ang kilay, isang pamilyar na mapaglarong tingin. Isang tanong. Isang pangako. Ngumiti si Clarice pabalik. Isang ngiting nagsasabing ki. Sa isang bagong pangarap. Sa isang bagong pag-asa. Sa kanilang walang hanggang bagong simula. Maraming salamat sa iyo, aming mahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa mainit na sagutan sa palengke, sa gitna ng unos na nagbuklod sa kanila, hanggang sa mga pader na naghiwalay at muling gumuho para sa isang wagas na pagsuyo. Bawat salita, bawat emosyon, ay inihandog namin para sa inyo. Sa pagsulat ng kwentong ito, naramdaman din namin ang sakit, ang kilig, ang galit, at ang pag-asa na bumalot sa buhay ni Clarice at Dre. Nais naming iparating na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging isang payapang dagat. Minsan, ito ay isang malakas na bagyo na susubok sa ating katatagan. Ngunit tulad nila, ang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang pagpapatawad, sa iba at lalo na sa ating sarili, ang siyang nagiging daan tungo sa tunay na paghilom. Ito ay isang paalala na gaano man kadilim ang nakaraan, laging may pag-asang naghihintay sa isang bagong umaga. Umaasa kami na ang kwento ni Clarice, Dre, at ng munting si Tintin ay nag-iwan ng isang ngiti sa inyong mga labi at isang mainit na yakap sa inyong mga puso. Ang kanilang paglalakbay ay nagwakas na, ngunit ang mga aral nito ay mananatili. Kung mayroon kayong saloobin, isang paboritong eksena, o isang aral na napulot mula sa kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Nais naming marinig ang inyong mga tinig. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.